Part 1. Andrea. Napakasaya ni Andrea dahil sa wakas ay magkakaanak na sila ni Marcus. Pero nung sabihin niya sa binata na magkakabibi na sila, naging malamig ang pakikitungo sa kanya ni Marcus. Palaging galit at ang masakit ay nung sabihin niya na hindi daw siya ang ama ng bata. Hindi daw niya ito anak. Bakit ayaw niyang maniwala? Alam niya naman, anak namin to. Bakit siya ganun? Wala siyang tiwala sa akin. Sinabi pa niya na alisin ko ang anak ko. Wala siyang puso. Kung ayaw niya sa anak namin, hindi ko kailangan maghapol sa kanya. Papalakihin ko siya ng mabuti. Aalagaan ko ang anak ko at wala na siyang puwang pa sa buhay namin mag-ina. Ngunit paano kung muli silang magkita? Maaalis kaya ng anak nila ang galit sa puso ng dalaga para sa binata? Magandang araw po sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tsak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakiclick ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Andrea's point of view. Excited na ako na naglalakad paakyat ng opisina ni Marcus para ipaalam na magkakaanak na kami. Lahat ng nadaanan ko na employee ay nginingitian ko lang. Pagbukas ko ng pinto ay nakatalikod siya sa akin at galit ang tono nito sa kausap. May problema ata sa kumpanya? Umupo na lang ako. Hinintay ko na lang matapos siya sa kausap niya. Tinitingnan ko yung lamesa niya at napangunot yung noo ko. Ang daming papeles na nakafile at yung iba naman may correction at ang hahaba. Napapailing na lang ako. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa akin na tila ba naaalibadbaran sa presensya ko. May hindi ako interesado sa sasabihin mo. Umalis ka na dito. Madami pa akong gagawin. Nakita mo yan, di ba? Matalim na tingin nito sa akin na naiinis. Ano ba, Marcus? Bakit ka ba ganyan? Sabihin mo nga sa akin, may problema ba tayo, Marcus? Ayos naman tayo kahapon, di ba? Tapos ngayon, bigla ka nagagalit sa akin? Naluluha na wika ko. Ayan, ngayon alam mo na ang sagot ng tanong mo. Sabay tapon ni Marcus ng mga litrato. Kaya ba siya wala sa mood at galit na galit ngayon ay dahil sa litrato na hindi naman totoo? Saan galing yan? Bakit may picture dito na parang naghahalikan kami ni Daniel? Ang alam ko dyan may meeting kami para sa itatayo naming negosyo. At yung picture, hinihipan niya yung mata ko kasi may maliit na kahoy na nakapasok sa mata ko. Hindi ko alam may nagmamatsyag pala sa amin. Kinunan pa talaga ng litrato. May meeting kami ni Daniel niyan para magtayo ng negosyo, Marcus. Talaga ba, Andrea? May nagbi-meeting bang naghahalikan? Ayan o, may ebidensya na. Pero tinatanggi mo pa talaga? Inis na sambit nito, sabay hagis ng flower vase. Napapikit na lang ako sa gulat at takot dahil nabasag ito sa sahig. Ang alam ko, isa ito sa pinakamahal na flower vase na nabili ng nobyo. Natatakot ako ng mga sandaling yun. Bahala ka, Marcus! Basta alam ko, hindi kami naghahalikan ni Daniel dyan. Kahit na masabihin ko, hindi ka naniniwala. Maghiwalay na tayo. Bulyaw ko dito na naiinis habang umiiyak. Nagbabaka sakaling maniwala siya sa akin. Pero nagkamali ako dahil sumang-ayon siya sa sinabi ko. Ang manhid mo, Marcus. Wala kang tiwala sa akin. Talagang maghihiwalay na tayo. Ayoko nang may sabit. Umalis ka na bago pa kita masaktan. Galit na sigaw nito sa akin. Sige, aalis ako. Nagpunta lang naman ako dito para ipaalam sa'yo na magkakaanak na tayo. Anak? Baka nga anak yan ng lalaki mo. Bakit mo ipapaako sa akin? Hindi ko yan anak. Kung ako sa'yo, umalis ka na. Or, kung gusto mong maging maayos tayo, alisin mo. Hibang ka na ba, Marcus? Anak mo to? Naiintindihan mo ba ako, Marcus? Anak mo to. Tapos anong sabi mo? Alisin ko ang anak natin? Napakasama mo. Ang sama-sama mo. Sarili mong anak gusto mo mawala. Hindi ko alam na makitid yung utak mo. Sambit ko at sinampal siya ng malakas. Agad ako naglakad at tumalima na para buksan yung doorknob.
Hinintay kong magsasalita siya pero hindi. Kaya lumabas na akong pinupunasan yung luha sa mata ko. Nang nasa labas na ako ng kumpanya, naisipan kong tawagan si kuya para magpasundo. Sasama na ako umuwi sa Amerika. Mabuti na lang at sinagot niya kaagad. Naghintay lang ako ng ilang minuto. Matagal na din pala. Namimiss ko na din sila mommy at daddy. Tapos ganito palang mangyayari. Ipapakilala ko na sana siya kay kuya. Siguro nga hanggang dito na lang kami. Hindi din naman mag-work yung relationship namin kung wala siyang tiwala sa akin. Magiging toxic lang. Mabuti pang tapusin na lang. Yun din naman ang hantungan, bakit pa patatagalin? Bunso, lika, sakay na. Okay ka lang ba? Tawag ni kuya sa akin at tanong na nag-aalala. Sumakay na din ako agad. Oo, okay lang ako kuya. Kuya, na-miss kita. Ang tagal din nating hindi nagkita. Masaya kong sabi habang nagtitingin-tingin sa mga gusali sa labas. Na-miss din kita, bunso, lalo na sila mami at daddy. Miss na miss ka na nila. Tumakas ba naman yung bunso nilang anak? Pasaway ka pa din talaga, kuya. Natatawa kong sabi na para bang hindi galing sa pag-iyak. Kuya, sa tingin mo magagalit sa akin sina dad at mom? Tanong ko kay Kuya Alfred. Kahit magalit pa sila sa'yo, wala na silang magagawa kundi tanggapin yung nangyari. Ang daya mo, bunso. Naunahan mo pa ako magka-baby? Sabi nito sa akin. Kung pinakasalan mo si Ate Clary, hindi sana may anak na kayo. Sabi ko. Hindi pa siya handa, bunso. Ayaw niya ata magkaanak Ako lang naman ang may gusto nun. Sabi niya ng malungkot na tinig. Kasi naman, kuya, sino bang papayag kung sasabihin mong pwede ba tayong magpakasal? Wala kang sing-sing. Dapat, may effort din yun, no? Basta, sabihan mo lang ako, tutulungan kita para pumayag na si Ate Clary. Basta akin na yung cabinet, wala nang bawian ha. Paniniyak ko. Madaya kaya yan si kuya. Binabawi niya kapag nag-away kami niyan sigurado. Kailangan pa talaga ng ganun, bunso? Sige, promise. Hindi ko na kukuhain sa'yo. Sayong-sayo na yung cabinet. Basta tulungan mo ako ha. Opo kuya. Yes! Sakin na talaga yun. Masaya kong sigaw. Huwag kang sumigaw. Alatang masaya ka niyan. Parang kanina lang halos umiyak ka na ng isang balde. Natatawa niyang sabi. Kuya naman, panira ka ng mood. Kinalimutan ko na yun. Pinapaalala pa talaga. Nakabusangot kong mukhang sabi. Ang ingay mo kasi. O siya, hindi ko na ulitin. Medyo inis itong sabi na umiiling-iling pa. Promise mo yan kuya ha. Hindi talaga kita tutulungan. Bahala na kung hindi mo ibibigay yung cabinet. Bibili na lang ako nun pag nagkapera. Oo na nga. Tara na. Akyat na tayo. Maya-maya lilipad na to. Pumayag man o hindi ang Ate Clary mo. Basta sa'yo na yung cabinet. Yung ibibili mo, ipunin mo na lang para sa anak mo, bunso. Sabi nito sa akin. Ano? Napadala mo na ba kay Marcus yung mga litrato? Yes ma'am, nandun na po. Yung girlfriend niya umalis na sa inuupahan niyang bahay. Good. Naipadala ko na yung pera sa ATM mo. Okay ma'am. Sagot nito sa sinabi ko. Puntahan ko yung baby ko. Mabuti naman at nawala ka na sa landas namin, Andrea. Halakhak na tawa ni Jane. Timothy, ihatid mo ako sa company ni Marcus. Masigla kong sambit. Ano na naman niyang binabalak mo, Jane? Hindi na kita kilala. Ibang-iba ka na. Ikaw na magmaneho ng sasakyan mo. Sawa na ako sa'yo. Sawa na ako sa mga pinapautos mo. Yumaman ka lang, nagbago ka na. Sana hindi ka na lang yumaman. Kung anong kinayaman mo, yun din ang kinasama ng ugali mo. Sana matauhan ka sa mga ginagawa mo. Timothy! Umalis ka na sa harapan ko, Jane. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Kala ko magbabago ka, pero hindi Mas lumala ka pa. Kung nagdudusa si Andrea ngayon, baka sa susunod na araw, mararanasan mo rin yun. Siguro nga mas malala pa nga Wala kang puso, Timothy. Katulad ka din niya. Katulad nino, ng iyong ama. Wala ka ding pinag-iba sa iyong ama. Sana makamit mo kasiyahan mo. Ay, hindi pala. Sana malaman nila yung baho mo. Hindi ko maatim na nakasama kita ng matagal. Pati yung batang walang kamuwang-muwang dinamay mo sa kalokohan mo. Di ba alam mo yung feeling ng walang ama tapos ipararanas mo sa iba? Magising ka naman sa katotohanan, Jane. Maawa ka sa sarili mo. Goodbye, Jane. Huwag ka nang tatawag sa akin dahil wala akong kilalang Jane.
dahil wala na siya sa buhay ko ngayon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga salitang binitawan ni Timothy. Ang sama ko na ba talaga, ha? Nag-iba na nga ba talaga ako? Ang sakit naman magsalita ni Timothy. Siya na nga lang yung kaibigan ko, yung nakakaintindi sa akin. Tapos iiwan niya din ako. Dahil sa galit ko, binilisan ko ang pagmamaneho ng kotse papunta ng resto bar. Magpa-party ako ngayon kasi wala na. Wala na si Timothy. Iniwan niya na ako. Tequila please, wika ko sa waitress. One more please. Yung matapang na wine, meron ka nun? Meron miss, margaritas. Yun, give me only 10 shots of margaritas. But ma'am, ang dami naman nun. Sigurado po ba kayo? Nagbibiro po ba kayo? Tanong nito sa akin na ikinataas ang kilay ko. Sa tingin mo nagbibiro ako? Why do you care? Just give it to me, understand? Yes ma'am. Here. Sungit nyo naman ma'am. Sabi nito sa akin. Good. Ibibigay din pala ang dami pang sinasabi. Gusto kong makalimot. Bakit ang sakit? Mahal ko ba si Timothy? Pero I'm in love with Marcus. I don't know what's happening to me. Ito ba ang parusa sa akin for ruining Andrea's life? Kung ito na talaga, ba't ang bilis? Ang bilis naman. Ang bilis masyado. Wala din akong mapapala dito. Uuwi na nga lang ako. Hey, Mr. Bartender, magkano lahat? 2.5 ma'am. Mabilis na sagot nito. Okay, here's the 2.5. Nilagay ko ang pera sa lamesa. Pagtayo ko, oh my G, nahihilo na ako. Pero matino pa naman ang isip ko. Naging 3 na ang paningin ko sa mga tao. Nang may biglang humawak sa akin. Bitiwan mo ko, bastos! I said, go away! Don't touch me! Magugustuhan mo din ito. Leave her alone, rinig kong galit na sabi ng isang tinig. Hey you, young man, ayos lang sa akin. Kung gusto mo makishare ako ang... Biglang bumulagta ang lalaki ng masuntok ito. Nawala yung kalasingan ko dahil si Timothy pala ang dumating. Andito siya. Akala ko hindi ko na siya makikita. Akala ko iiwan niya na ako. Timothy, tama na please. Baka makulong ka. Umiiyak na sabi ko. Anong ginagawa mo dito kasi ha? Kahit kailan talaga pasaway ka. Pinapasakit mo yung ulo ko, Jane. Magbago ka naman. Mag-mature ka naman, Jane. Inis na sabi nito sa akin. Akala ko ayaw mo na akong makita. Ayaw mo na ba sa akin, Timothy? Huwag mo na naman akong iwan, no. Ayokong mag-isa. Natatakot ako mag-isa. Iyak kong sabi. Tara na nga, umuwi na nga tayo. May alak ka. Nakainom ka pa. Sakay na. Sermon pa din na wika ni Timothy. Sir, hindi po totoo yung lalaking yun ang ama ng dinadala ni Ma'am Andrea. Kaibigan po yun ni Miss Jane. Inaya lang po siyang makipag-usap. May business po kasi sila. Yung resto sa harap ng building natin, yun po ang totoo. Yung mga litrato po, edited po yun. Sabi ng private investigator. Tell me who sent these pictures. Napahawak ako sa buhok ko sa sobrang galit. Si Miss Jane po. Siya po yung nagpadala niyan, boss. Malaki ang gusto po sa inyo ng babaeng yun. Kalat na kalat sa building po dito sa company ninyo. Okay, thank you for the information. You may go now. Seryoso na wika pa ni Marcus. Sana po sir mahanap niyo pa si Ma'am Andrea. Baka mapano yung anak niyo. Sige po, una na ako. Sabi nito bago umalis. Kindness, I don't know how to face this problem. I almost abandoned my own child. Jane is a big liar. Hello, Timothy. Huwag mong ipakita sa akin si Jane at baka masaktan ko yan. Galit kong sabi at in-off agad ang cellphone ko. I'm confused right now. I need to go to Taguig. I need to tell her the truth. I don't know how to handle this situation. After 30 minutes, nakarating na ako sa condo ni Andrea. Why is the gate locked? Has she already gone home to their house in America? Andrea, where are you? Open the gate, please. I'm sorry if I did not believe in you. Marcos, pasensya na ha. Pero umalis na si Andrea kasama yung lalaki. Sabi ng matanda. Lalaki? What? Tanong ko ulit dito. She already found another one? Kuya niya yata kasi tinawag niyang kuya. Masungit nga eh.
Pinapadali siya ng kuya para mag-iibang bansa na sila. Sabi nito sa akin. Her brother's name is Alfred, a mysterious man. He is a secret agent from America. He owns 5 companies and 5 restaurants in America. Andrea didn't know that his brother is a secret millionaire. He kept secrets to her sister for almost 15 years. Akala ni Andrea ang kanyang kapatid ay nagsisideline sa iba't ibang lugar. Where are you, Andrea? I'm sorry, baby. Forgive me, please. I want to see you. I'm already in my house, but I'm not in the mood right now. It is my fault. Kung naniwala lang ako, siguro masaya kami ngayon. Hindi sana siya umalis. I hate my life. Pagka-uwi ko ng bahay kanina ay sinalubong ako ni Mommy. Anak, anong nangyari? Bakit ka ba nagkakaganyan? May problema ba? Tell me, I'm willing to listen. I'll not judge you. I know you, anak. Kung hindi mo ko accidentally natawagan, hindi ko alam na may pinagdadaanan ka, anak. Sabi nitong nag-aalala. Mom, iniwan na ako ni Andrea. Kung naniwala lang sana ako sa kanya, sana magkasama kami ngayon. Sana nakausap ko sa tiyan niya yung baby namin, Mom. Umiiyak kong sumbong sa kanya. Ang manhid ko kasi. Naniwala ako kaagad sa litrato na yun. Naging sarado ang isip ko. Kung nakinig lang ako sa paliwanag niya, andito lang sana siya, Mom. Sabi kong humahagulgol ng iyak. So you mean Andrea's pregnant? Hindi ka naniwala na anak mo yung dinadala ng girlfriend mo? Sabi niya. Exactly, Mom. Nasabihan ko pa siya ng masama, Mom. Sana mapatawad niya ako. Hindi ko sinasadya yung mga nasabi ko. Nasabi ko lang yun kasi galit ako, Mom. Ay, sige na anak, magpahinga ka na muna. Tutulungan kita na hanapin yung anak mo. Sabi ni Mommy. Gumaan tuloy ang pakiramdam ko. Parang nabunutan ako ng tinik. Salamat, Mom. Sabi ko. Han, look at our son. Kawawa naman siya. He doesn't deserve this. Help me to find Andrea, please. I'm sorry, Han. But for me, if he really loves Andrea, he needs to find her. We're not going to help him. Hindi dahil gusto niya, ay makukuha niya agad, Han. Kailangan niya din mag-sacrifice. Sabi ng asawa niya na ikinataas ng kilay ko. Hindi ka ba naaawa sa anak natin, Lance? Sinasabi mong hindi natin tutulungan? Anong kahibangan yan? Galit kong sabi. Mayaman sila Andrea, Han. Remember that. Kaya ng family niya na itago siya sa kahit saang lugar. They have lots of money like ours. They are secret millionaires. Sabi nito. Pero Han... No buts, Han. I know magkikita din sila. Not now, but soon. Kakainis. Hindi man lang ako pinatapos magsalita. Matagal pa yun. Kawawa yung bata. Yung apo natin. Wala siyang amang kakalakihan. Meron, Han. May kapatid si Andrea. Sabi niya na naman. Pero iba pa din yun. Hindi naman niya totoong anak yun eh. Dahilan kong sabi. Ang kulit mo talaga, Han. Sa'yo nagmana si Marco sa kakulitan eh. Tumatawa niyang sabi sa akin. Tiyak ka na nga? Galit kong saad. Iniwan ko ang asawa ko at lumabas ng kwarto namin. Han naman eh, sana maintindihan mo ko. Gusto ko ding matutunan ng anak natin ang maghirap. Porket may pera si Marcos ay makukuha niya agad? Bahala ka dyan, manigas ka. Inis na wika ni Kate sa asawa niya. Andrea's point of view. Napadilat ako ng mata. Patang lambot. Kuya! Sigaw ko. May naririnig akong yabag papunta sa silid ko. Bakit, Bunso? Nagmamadaling lapit ito sa akin. Kuya naman, di ba sinabi ko sa'yo nagisingin mo ko pag bababa na tayo ng eroplano? Madaya ka eh. Binato ko ng unan. Sapul sa mukha niya. Ang lalim ng tulog mo, kaya hindi na kita sinistorbo kanina. Sabi niyang inaantok. Napahikab kasi siya. Nakita ko. Kuya, nasa bahay na tayo. Kwarto ko to eh. Sabi ko. Oo, nasa bahay na tayo. Akala ko may magnanakaw. Ang lakas ng boses mo. Baka magising sina daddy at mommy. Hinama mo boses mo. Wika pa nito. Labas ka na kuya, sakit mo sa tenga. Nagtalokbong na ako ng kumot. Nakakainis si kuya. Ginising niya sana ako kanina eh. Sige na, matulog ka na.
Bukas ng umaga kakausapin ka nila daddy at mommy tungkol sa anak mo. Good night, bunso. Kiss sa noo ko. Huwag ka na magtampo kay kuya. Good night din, kuya. Sweet dreams kay Ate Clary. Sabi ko kay kuya. Lagot na bukas. Tsak na madaming tanong sila daddy at mom. Tumakas kasi ako dito. Siyempre, hindi ako makakatakas kung hindi ako tinulungan ni kuya. Kaya ayun, nakapunta ako ng Pilipinas. Marunong ako magtagalog kasi sila mom tinuruan ako magsalita ng Tagalog. Kaya nasanay na akong magsalita. Si dad, half Filipino at half Canadian. Si mommy, pure Pinay. Kinabukasan, maaga akong nagising para maligo. Kinakabahan kasi ako kung anong itatanong nila daddy eh. Tapos na akong mag-aral. Pero yung mga credit cards ko, nakaban. Andun pa naman yung mga sweldo ko sa trabaho nung nagtatrabaho ako dito sa California. May salon ako dito. Yung sweldo ko, iniipon ko dun. Dad, Mom, sorry po. Alam kong na-disappoint kayo sa akin. Sana hindi ako tumakas pa para... Don't cry, sweetheart. We understand. You're right. Na-disappoint kami sa'yo. Pero anak ka namin. Ang gagawin na lang namin ng mom mo ay suportahan ka. Sabi ni dad. Hindi na niya ako pinatapos magsalita. Salamat, dad. Naiyak kong sabi. Anak, tahan na. Makakasama sa anak mo yan. Hindi ka man panagutan ng ama ng anak mo. Andito lang kami. Hindi ka namin iiwan. Hindi ka namin pababayaan. Mahal na mahal ka namin. Mahabang sabi ni mom. Napahagulgul na lang ako ng iyak. Iniwan ko sila pero andito pa rin sila para sumuporta sa akin. Salamat po, Mom, Dad. Sabi ko at niyakap sila. Alam mo sis, kung alam ko lang na ganito yung mangyayari, hindi na sana kita tinulungang tumakas. Inis na saad ni Kuya Alfred. Stop that topic, Alfred. Saway ni Mom kay Kuya. Okay, Mom. Sweetheart, napag-usapan namin ng mom mong ibalik na yung credit cards mo. Hindi na siya banned. Tsaka bumalik ka na sa salon mo. Kilala na yun ng buong Asia. Nakasanayan na ng mga celebrities ang mga pumupunta doon. Gusto kong malaman nila kung sino ang may-ari ng salon mo. Alam kong gusto mo na yung makita ulit. Nakangiting sabi ni Dad. Talaga po? Bakit hindi ko alam na sikat na pala yung Andrea's Salon, Dad? Excited na akong makita ulit yun. Masaya kong sabi. Tara na, ihatid ka namin ng mom mo. Alfred, sasama ka ba sa amin? Tanong ni Dad kay Kuya. Sige po, Dad. Wala na akong gagawin ngayon. Wika ni Kuya. Okay, let's go. Doon na lang tayo kakain. May secret office ka naman doon, anak, di ba? Naalala mo dati, doon tayo minsan kumakain? Tanong ni Ma'am. Opo, Ma'am. Gusto kong gawin ulit yun ngayon. Magbanding po tayo. Kung hindi po kayo busy ngayon. Sagot ko. Nakalive kami ng dad mo at ng kuya mo. Malaki ang tiwala namin sa manager ng kumpanya namin, anak. Kaya ka na. Sakay ka na. Natatawang sabi ni Mom. Patawarin niyo ulit ako, Dad, Mom. Sorry po. Kahit iniwan ko po kayo, mahal na mahal niyo pa rin po ako. Ang swerte namin ni Kuya po sa inyo kasi kayo yung magulang namin. Right, Kuya? Right, sis. Ginawa lang yun nila Dad at Mom sa'yo. Yung bantayan ka palagi ng mga guards. Baka kasi mapahamak ka. Sambit ni Kuya. Opo, Kuya. Naiintindihan ko na. Hindi ko na kayo ulit iiwan. Hindi na ako babalik ng Pilipinas. Pagkabanggit ko ng Pilipinas, nagtaka ako. Nagtinginan kasi sila Daddy, Mommy at Kuya. Bakit po? Tanong ko sa kanila. May nasabi ba akong mali? Wala! Sabay-sabay nilang sabi. Ang weird talaga nila minsan. Ang nga pala, ilan po yung nagtatrabaho sa salon, Mom? Tanong ko kay Mommy. Kasi nag-uusap sila Kuya at si Dad sa trabaho ata ni Kuya. Mahigit 30 anak katao. Sabi niya sa akin na ikinasigaw ko. Ha? Pasigaw kong tanong. Napalingon sila Dad at Kuya. Anong nangyari sa inyo? Si Daddy. Wala, Dad. Ang dami namang empleyado compare dati. 5 lang yun eh. Nakakashock naman talaga. Mahigit 30 ba naman yung swelduhan mo? Kaloka. Mabuti hindi nalugi. Natatawa-tawang sabi ko sa isip ko. Isipin mo mabuti, sis. Ang laki kaya ng salon mo. 3 palapag kaya yun.
Nung dumami na yung customer, syempre kailangang madami ka na ding empleyado. Naghanap ako ng hairstylist kasama ng pedicure, manicure, etc. Ako yung pansamantalang pumalit sa pwesto mo dun nung malis ka. Salamat kuya. Sa dami ng trabaho mo, nakuha mo pa na i-manage ang salon ko. Nakakatuwa kasi madami nang nakakakilala ng salon. Masaya kong sabi sa kanya. Basta para sa'yo, sis. O siya, dito na tayo. Tingnan mo anak, ang daming customers. Sa labas pa lang yan. Paano pa kaya sa loob na, di ba? Nakangiting sabi ni Mommy. Hala, kuya! Dad, Mom! Ngayon lang ako nakakita ng salon na madaming customers. Oh my God! Di ba kilalang artista yun, kuya? Pasigaw na sabi ko. Pumupunta siya sa salon ko, kuya? Idol ko yan eh. Halika kuya, samahan mo ko, dali. Tatakbo sana ako. Sis, dahan-dahan lang. Please lang, huwag kang tumakbo, yung anak mo baka mapano. Nag-aalalang sabi ni kuya. Oh, oo nga pala. Anak, sorry ah. Nakalimutan kita. Mahina akong sabi. Anak, mauna na kami sa inyo. Sunod na lang kayo, okay? Wika ni Mom. Okay, Mom. Sabay na sabi namin ni kuya. Tumalikod na sila sa amin ni kuya. Kuya, samahan mo ko. Gusto kong magpa-picture sa kanya, please. Pagpapaawa ko. Oo na, ang kulit mo pa rin. Tara na nga. Natatawang sabi ni kuya. Clarence, tawag ni kuya. Hinanap niya yung tumawag sa kanya at, Oh, hi, Alfred. Ilang araw kang nawala. Who is she? Is she your new girlfriend? Tanong nito. Ikinagulat ko. Marunong kang magtagalog? Nakakagulat naman. Ang pogi niya talaga. Ang cute. At ano daw? New girlfriend ako ni kuya? Yes, marunong ako magsalita ng Tagalog. May tutor ako. Sabi nito sa akin. Ah, I see. Me? New girlfriend of my own brother? Napahalakak ako dun. Tiningnan nila akong sabay na para bang nababaliw. Hoy, alam ko yung tingin na yan. Sabi ko sa kanila. Nakakatawa ka naman, Clarence. Clarence, I told you she's my crazy sister. Siya yung palagi kong kinukwento sa'yo. Matigas ang ulo. Kuya naman, anong crazy sister ka dyan? Pinandilatan ko siya ng tingin. Siniraan ako sa idol ko eh. Hi, I'm Andrea. Nice to meet you. Sabi ko dito. Clarence Riaz. Nice to meet you too. Sabi niya. Pwede bang magpa-picture sa'yo sa loob ng salon? At saka pakurot ng cheeks mo? Tawa kong sabi. Andrea de Guzman. Bakit, kuya? Tanong ko kay kuya. Ang cute niya kaya? Lagot na bro. Pinaglilihihan ka ng kapatid ko. Sabi ni kuya na napailing. Pinaglilihihan? You mean she's pregnant? Nanlalaki nitong matang sabi. Yes. Tara, pasok na tayo. Ang sakit na ng paa ko. Ako ang sumagot sa tanong niya kay kuya. Iniba ko yung topic. Naalala ko kasi bigla si Marcus. Nauna na akong pumasok sa kanila. Nasa huli silang dalawa habang nag-uusap. Pagpasok ko ng salon ay napatingin sa akin yung mga artista at model na nakikita ko sa magazines. Hi everyone! I'm Andrea de Guzman, the owner of this salon. Nakangiti ako habang nagpapakilala sa kanila. Na-shock silang lahat. OMG! She's pretty like his... Model ata yun na babae? You're the sister of Alfred Handsome Boy. Narinig kong sabi ng babaeng celebrity. Hindi ko lang maalala yung pangalan niya. Nakakahiya. Lahat sila nakatingin na sa akin. I thought Alfred is the only son of Mr. and Mrs. de Guzman. Narinig kong sabi ng isang model. Don't believe her. Baka nagsisinungaling yung babaeng yan. Alam mo naman na... Sabi ng babaeng mataray na pinay pala siya. Ang pangit ng ugali, Hello everyone, this is my beloved sister. She's Andrea de Guzman. Actually, she's the owner of this salon. You don't know her because she wanted her life to be private. That's why. I temporarily managed this salon because she's in the Philippines years ago. But now she'll be the one who will manage her own salon today. To everyone and the employees here, she will be your boss starting right now. That's all. Thank you. Excuse us. Sabi ni kuya sa masungit na boses. Napanganga ako. Wala akong masabi. Siguro narinig ni kuya yung sinabi ng babaeng nagsabi na nagsisinungaling ako. Pati yung babaeng nagsabi na nagsisinungaling ay napanganga. Hindi yata siya nakapaniwala.
Akin na yung cellphone mo, sis. Binigay ko kay kuya. Tabi ka na kay Bro Clarence. Utos ni kuya. Tumabi na ako sa idol ko at ngumiti. Okay, sabi ni kuya. Narinig kong tumunog ang cellphone ko at nag-click. Isa pa, umakbay si Clarence sa akin. Tiningnan ko siya at ngumiti. Tingin ka na sa camera, baka matunaw ako niyan. Tawa niyang sabi. Kinakabahan tuloy ako sa kanya. Tumingin na ako sa camera at kinuhanan kami ni kuya. Last one, guys. I'll post it on Facebook. Hey everyone, I want you all guys to look at my camera. I'll be capturing all of you guys, okay? Sabi nito sa kanila. Okay, that's cool. Sang-ayon ng mga model na babae. Halika Andrea, tabi tayo. Si Clarence po yan. Siya lang tumatawag sa akin yan. Kinikilig ako. Baby, hayaan mo muna si mommy ha. Mahina akong sabi. Sis, tingin ka na sa cam. Kukuha na ako ng picture nating lahat. Tumingin na ako at ngumiti. Yung totoong ngiti na halatang masaya. O ayan na sis, naipasa ko na sa cellphone ko. I-post ko na lang sa Facebook. Ano kaya magandang caption? I have an idea. Hashtag the owner of Andrea's salon is back. Hashtag with her idol Clarence and the customers. Hashtag we all boys are handsome and the girls are gorgeous. Kuya, ang OA ng caption mo. Tama ka nga, Andrea. Bro, support na lang ako kahit nakakatawa. Idol mo pala ako. Hindi halata, sabi ni Clarence na tumawa. I don't care. Basta ito na yung caption. Masungit na sabi ni kuya. Si kuya talaga. Andrea, na-add na kita sa Facebook. Paki-confirm na lang. Sabi bigla ni Clarence, kaya nagulat ako. Okay, sabi ko na lang. Oh, I remember. May shoot nga pala ako, guys. I need to go. Paalam na sabi ni Clarence. Marcus' point of view. 10 years later. Palagi na lang mainit ang ulo ko. Paano ba naman yung kainis na investor? Hindi maayos kausap. Sabi mag-invest tapos hindi naman pala. Sinayang yung oras ko kahapon. Mabuti na din at nag-back out. Alis kayo dyan, sasakay ako. Inis kong sabi. Lagot ang sasabay sa akin ngayon. Matatanggal sa trabaho talaga. Wala ako sa mood ngayon. Nagsialisan silang lahat. Halos yung iba matumba na sa pagmamadali. Gusto kong matawa pero wala ako sa mood ngayon. Salamat naman at naintindihan nila ako. Pinindot ko yung 5th floor sa office ko. Yung shareholder pa namin nagloko. Kainis na talaga yung araw ko. Akala niya hindi ko malalaman. Kaya pala feeling ko may ginagawa siyang kalukuhan. Mabuti na lang at nagpaimbestiga ako sa lalaki na yun. At tumpak nga ako. Yung ibang property na ibenta na ng lalaking yun. Dahil sa ginawa niya ay mabubulok siya sa kulungan. Ay, kumusta na kaya si Andrea? Pinahanap ko siya pero hindi mahanap eh. May tumutulong sa kanya para hindi ko siya matagpuan. Pinagtatakpan nila si Andrea. Asan ka na ba, Andrea? Kung hindi ko siya napagsalitaan ng mga masasakit na salita, siguro magkasama kami ngayon. Bakit ba kasi naniwala ako kaagad sa babaeng manloko na Jane na yun? Binuhay niya kaya yung bata? Yung anak namin? Anak? Hindi ba ikaw ang nagsabi na alisin niya ang bata? Sabi ng isip ko. Kasalanan to nung Jane na yun eh. Kung buhay yung anak namin, kukunin ko siya. Yun lang ang dahilan para bumalik si Andrea sa akin. Masama na kung masama. Pero paano pag inalis niya talaga yung bata? Hindi ko talaga mapapatawad yung sarili ko. Anong oras na kaya? Nagugutom na ako. Pagtingin ko sa cellphone ko, 8:00 na ng gabi. Hindi ko man lang namalayan na 8:00 na pala. Hindi ako pwedeng magkasakit. Hahanapin ko pa ang mag-ina ko. Mag-ina? May karapatan pa kaya ako? Paano kung nag-asawa na siya, tapos may anak na silang dalawa? Kung meron na, siguro move on na lang ako nun. Kaya ko ba kaya? Nakaya ko nga ng 10 years eh. Halos alak na yung tubig ko tuwing uuwi ako. Lumabas na ako ng opisina para umuwi na. Sa bahay na lang ako kakain. Kinuha ko yung cellphone ko at tinawagan si Nanay Cindy. Wala pang 1 minuto, sinagot na agad yung telepono. Marcos, napatawag ka. May kailangan ka ba? Sabi niya sa kabilang linya. Diyan po ako maghahapunan. Mahina akong sabi. Sa loob ng 10 taon. Himala naman at dito ka nakakain sa bahay, iho. Sige, ingat sa pagmamaneho. Gabi na. Magluluto pa ako. Pagpapaalam niyang sabi. Okay po, Nanay Cindy.
Nagtataka siya nang malaman na doon ako kakain ng hapunan dahil sa opisina ako lagi kumakain. Kaya siguro nabigla siya nang sabihin ko yun. Pinaandar ko na yung kotse. Habang nagmamaneho, lutang yung isip ko. Mapapatawad mo kaya ako, Andrea? Ang daming what if sa isip ko na hindi ko masagot. Natigil ako sa pag-iisip nang magring ang cellphone ko. Sino kaya itong istorbong tumatawag? Hello? Sino to? Hey, billionaire boy. Umuwi ka na. May ipapakita ako sa'yo tsak na magugulat ka. Asap. Bye. Kainis, binabaan ako kaagad. Ano kaya yung sasabihin ni Sam kay Marcus? Mabuti naman na dumating ka na, kamahalan. Natatawang sabi ni Sam sa akin pagdating ko sa bahay. Sam, tigilan mo ko. Isa na lang ha. Gusto mo itapon ko to sa yung flower vase na katabi ko? Pangit ang araw ko. Sasabay pa itong lalaki na to sa isip-isip ko. Oops, billionaire boy, wag naman. Alam kong interesado ka sa sasabihin ko. Chill ka lang. Binibiro lang kita, sineseryoso mo ka agad. Kaya tiningnan ko siya ng masama. Ouch, sorry. Ito na nga. Friend ko sa Facebook, si Alfred de Guzman. Sino naman yan? Masungit kong tanong. Wala ka bang naaalalang de Guzman na apelido? De Guzman. Hindi ko maalala eh. Pero parang may kilala akong de Guzman. Nakalimutan ko na nga lang. Bakit ba kasi ha? Tingnan mo to. Seryoso niyang sabi. At binigay niya sa akin ang cellphone. 9 years ago yan, ang nag-share si Alfred de Guzman. Magugulat ka talaga sa makikita mo, Mr. Billionaire Boy. Ngisi niyang sabi. Andrea? Gulat kong sabi. Halos mabitiwan ko yung cellphone ni Sam sa sobrang gulat. Yes, Mr. Marcus. Si Andrea nga yan. Nagulat nga ako nang makita ko yan. Kapatid ni Andrea pala si Alfred. Ibig sabihin, kuya niya, ganun. Sino naman tong kakbay ni Andrea? Naiinis kong tanong. Hindi mo kilala, Marcus? Siya si Clarence Riaz, idol ng love of your life. Kawawa ka naman, hindi mo alam. Hindi ba't girlfriend mo siya dati? Seriously, bakit wala kang alam? Seryoso niyang tanong. Hindi naman niya naikwento sa akin, kaya hindi ko alam. Hindi naman siya nagsabi sa akin na idol niya si Clarence Riaz. Nasa ibang bansa pala siya, Sam. Tapos alam mo naman na pabalik-balik ako dyan, diba? Tapos andyan lang pala siya sa Amerika. Sabihin mo nga sa akin, Sam, ito pa ba yung parusa sa akin? Alam mo, Marcos, nagtataka rin ako eh. Bakit ganun, no? Sa loob ng 9 na taon, halos tumira ka na dyan sa Amerika. Feeling ko talaga may nagmamanman sa'yo. Tsaka, mayaman pala yung girlfriend mo, Marcos. Isipin mo, famous na salon sa buong Asia ay kay Andrea pala yun. At saka, kaya pala hindi mo siya mahanap kasi top 1 sila sa mayayaman sa buong bansa. Naalala ko yung Alfred, nag-invest yan ng 50 million sa company ni Dad. Magkasosyo sila ni Dad. Yung girlfriend ng kuya ni Andrea, si Ate Clary, ay pinsan ko. Mahaba pang saad ni Sam. Alam mo, Sam, akala ko kalokohan lang ang alam mo. May isip ka rin pala, no? Bakit ngayon mo lang to sinabi? Bakit ngayon ko lang sinabi? Kasi ngayon ko lang nalaman. Grabe ka naman sa akin. Kunyari nasasaktan na sabi niya. Nag-effort pa ako na pumunta dito tapos yan lang pala yung sasabihin mo sa akin. Tila nagtatampo na saad ng kaibigan. Andrea's point of view. Sa loob ng 9 na taon, natuto siyang mag-alaga ng anak kahit mahirap sa kanya. Pinagtuunan niya ng pansin yung negosyo niyang salon na lumalawak pa nung pag-uwi niya dito noon. Yung anak niya ngayon ay nasa school. Maya-maya ay susunduin niya na yun. Oh, Andrea, ang lalim ng iniisip natin ah. Care to share? Sabi ni Clarence. Kanina ka pa, Clarence? Tanong niya. Wow, change topic. Oo, lutang ka kaya. Ano ba yung iniisip mo? Tanong nito sa akin. Iniisip ko? Ang buhay ko. Hindi ako makapaniwala na lumago na yung salon, Clarence. Nga pala, asa yung girlfriend mo? Nakangiti kong sabi. Napahawak siya sa ulo niya. Andun sa school. Nauna na. Gusto makita si Cyrus. Minsan nga, nagsiselos na ako sa anak mo eh. Hindi na ako pinapansin pag andyan yung anak mo. Nakabusangot na kwento niya. Mahilig kasi talaga sa bata si Annie. Kung di siguro siya naging artista, baka nag-teacher yung girlfriend mo, Clarence. Baka nga, tipid niyang sabi. Bakit ka ba nagsiselos sa anak ko? Akala mo naman aagawin ng anak ko yung girlfriend mo. Ayain mo na kasi magpakasal. Pang-aasar ko. Sa March 29, sabay ng 8th anniversary namin. Sa tingin mo, papayag kaya siya? Mahal ka naman niya.
Walang dahilan para hindi siya pumayag. Nung naaksidente ka, kung nakita mo lang yung itsura niya, alalang-alala siya sa'yo. Ayaw nga umuwi eh. Gusto nga niya, siya na yung magbantay sa'yo. Pero naawa ako sa kanya, pumayat na siya tsaka walang tulog, kaya pinauwi ko siya kasama sina Ate Clary. Kaya wag ka nang magdrama dyan. Tara na nga, sunduin na natin yung anak ko. Nakangiti kong sabi. Andrea de Guzman. Tinawag niya ako sa buo kong pangalan. Pag ganun yung tawag niya sa akin, alam kong seryoso na tong usapan. Kinakabahan tuloy ako. Bakit? Ayaw mo na ba talagang bumalik sa Pilipinas? Ayoko, sabi ko na malamig na boses. Pero hindi habang buhay, matatago mo yung anak mo. Anak nyo ni Marcus. Hanap-hanapin ng anak mo yung ama niya. Magtatanong yan sa'yo, bakit siya walang daddy? Samantalang yung mga kaklase niya may mga daddy. Magalit ka man sa akin pero yun ang totoo. Mahaba niyang paliwanag sa akin. Hindi na ako babalik doon. Sinabi niya naman na alisin ko yung anak ko. Sa tingin mo, sasaya ako, ha, Clarence? Alam kong alam mo yung pinagdaanan ko. Pero please naman, hindi mo alam yung sakit na nararamdaman ko. Kaya wag na muna natin yung pag-usapan. Naiiyak niyang saad. Try to forgive and forget, Andrea. Hindi habang buhay kailangan mong magtago. Baka may rason siya, kaya siguro nasabi niya yun. I'm sorry kung na-open up ko yung pilit mong kinakalimutan na nakaraan mo. Pasensya na. Nasa mo na yung luha mo. Alam mo naman pag umiiyak ka, nasasaktan din ako. Hindi man tayo magkapamilya, pero para sa akin parang kapatid na kita. Tumangulang ako at pinunasan ko yung luha ko. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon masakit pa rin para sa akin. Siguro dahil masakit sa akin kasi anak namin yung dalawa. Tapos gusto niya na mawala. Kaya yung galit sa puso ko andito pa rin. Sinubukan ko magkaroon ng boyfriend pero wala eh. Wala akong magustuhan sa kanila. So ting nakikita ko ang anak ko, nakikita ko si Marcus sa kanya. Wala akong pake kung kamukha niya yung anak namin. Basta hindi ko kakayanin pag nawala si Zaire sa akin. Mahal na mahal ko yung anak ko. Mabuti nga at hindi maarte yung anak ko. Lahat ng bagay na a-appreciate niya. Ang sweet at ang bait pa. Andrea, sorry ulit. Sabi nito sa akin. Okay na ako. Salamat at naiintindihan mo ko. Di ko na malaya, nandito na pala tayo sa school. Clarence, tingnan mo si Annie at Cyrus. Ang saya nilang dalawa. Tara na, puntahan natin sila. Annie, magpahinga ka muna. Galing ka sa pictorial mo, hindi ka ba napagod? Ha, no. Basta nakita ko tong anak mo, nawawala yung stress ko. Masigla niyang sabi. Mommy, I miss you. Hello, Ninong. Hello, baby Cyrus. Sabi kong bati. Ang sweet talaga nitong anak ko. Mommy loves you so much. Alika dito, upo ka muna. Bisa natin yung damit mo. Basa na yung likod mo. Pati si Tita Annie mo, pinapatakbo mo, anak. Pagod si tita ganda mo. Ano ka ba naman, Andrea? Ayos lang. Masaya ako, promise. Sabi ni Annie sa akin. Tingnan mo yung boyfriend mo, nagsiselos na yan sa anak ko. Nakabusangot yung mukha, oh. Nguso ko. Huwag kang mag-alala. Lalambingin ko na lang yan. Mahina niyang sabi. Bibigay din yan. Mami, bakit sad si Ninong? Puntahan ko siya, ha? Okay, baby. Puntahan mo na. Naglakad na siya at tumakbo papunta kay Clarence. Ninong, bakit po kayo sad? May problema po kayo? Nag-away po ba kayo ni Tita Ganda? Rinig kong tanong ng anak ko sa ninong niya. Wala, baby Cyrus. Ayos lang si Ninong. Hindi po kayo ayos eh. Rinig kong sabi ni Mommy, nagsiselos po kayo sa akin. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko na po kukulitin si Tita Ganda para po hindi na po kayo sad. Mahabang sabi niya sa ninong niya. Hindi kami nag-away ni Tita Ganda mo, baby. Pagod lang si Ninong sa work kanina. Okay? Huwag mong isipin yung sinabi ng mami mo, ha? Opo, Ninong. Tara po, punta na tayo kanila, mami. Kaloka yung anak mo, Andrea. Ang sweet at ang bait. Hindi katulad sa ama niya. Oops, sorry, nadulas lang. Mall tayo, Andrea? Aya na sabi ni Annie. Sige. Baby, punta tayo ng mall. Huwag kang malikot, okay? Yes, mami. Masaya na saad ng anak ko. Good. Sabi ko na lang, Mami, punta tayo doon. Ang ganda, di ba, Ninyong? Sabi ng anak ko. Oo, baby Cyrus. Maganda doon. Gusto mo sasakay tayo doon? Sabi ko sa kanya. Talaga po? Yung mata ng anak ko parang nagtwinkle. Kumikislap kumbaga sa kasiyahan. Pero Ninong, maganda sana kung si Daddy kasama ko dyan sasakay. Katulad nila, kasama nila yung Daddy nila. Pero wala po siya eh.
Tell me po, Mami, ayaw niya ba sa akin? Kasi hindi ko pa siya nakikita eh. Umiiyak na sabi ng anak ko. Nakikita ko yung inggit sa mata ng anak ko. Yung lungkot na ngayon ko lang nakita. Diyos ko, nahihirapan din pala yung anak ko. Anak, may ginagawa kasi si daddy mo sa malayo. Kaya wala sa atin. Kaya hindi mo siya kasama. Hindi. Sabi ng kaklase ko, wala akong daddy. Kaya niya daw tayo iniwan kasi ayaw niya sa akin. Di ba, Mami? Tama po ako, di ba? Di ba, Mami? Iyak na sabi niya. Baby Cyrus, pwede naman akong maging daddy. Pero hindi kita daddy. Ninong po kita eh. Ninong. Iba po yung daddy ko po. Anak, di ba masama yung manigaw ng mas matanda sa'yo? Saway ko sa kanya. Oo nga, Cyrus. Pwede naman si ninong mo ang pansamantalang daddy mo. Pag andyan na ang daddy mo, tsaka na siya magiging ninong mo. Okay ba yun sa'yo? Sabi ni Annie sa anak ko. Hindi po okay sa akin. Kasi ninong ko po siya. Hindi siya yung daddy ko. Hindi ako sasakay dyan. Kung gusto ko kasama ko si daddy. Umiiyak na umiiling nitong sabi. Tumakbo siya na umiiyak. Anak, bumalik ka dito. Please, Cyrus. Sigaw ko. Andrea, uminahon ka. Wika ni Clarence at Annie. Asan na yung anak ko, Annie? Umiiyak kong sabi. Patawarin mo ko, Andrea. Kung hindi kita inaya pumunta ng mall, hindi sana ito mangyayari. Saad pa ni Annie. Doon na lang kayo. Maghahanap ako dito sa kabila. Tawagan niyo ako pag nahanap niyo na siya, ha? Umiiyak na sabi ko. Oh, Andrea, tawagan ka namin agad. Ingat ka, sabi nila sa akin. Kayo din. Sige, dito na ako. Gabayan niyo po yung anak ko kung nasan man siya pumunta. Excuse me? Did you see a boy with a black collared shirt with a black Spider-Man design? Sabi ko sa foreigner na lalaki. I'm sorry, but I didn't see him. Sabi nito. Okay, mga 20 katao na yata yung natanungan ko. Kaso palaging sagot nila, I'm sorry, I didn't see that child. Saan ka na ba, anak? Marcus' point of view. 5 araw na ako dito sa Amerika. Andito ako ngayon sa mall para mag-grocery. Sayang kasi ang pera pag mag-restaurant akong sobrang mahal. Kailangan kong mag-budget at baka maging mahirap ako. Sa kangkungan ako nito pupulutin. Papasok ako sa mall. Pumunta muna ako sa may likod ng car racing para sa mga bata. Nang may narinig akong umiiyak na bata. Hindi naman siguro na wala yung anak namin ni Andrea. Hindi naman ako minumulto, no? Tanong ko sa sarili ko. Pinuntahan ko yung may umiiyak na bata. Lumapit ako sa kanya. Hey, young boy, why are you crying? Are you lost? Sabi ko sa batang umiiyak. Are you real? Nakakagulat. Kasi naman yung bata, nakita mo yung itsura mo sa pagkabata mo. Tapos kinakabahan ka pa. Namamalikmata ata ako eh. Pinikit ko yung mata ko tapos tumingin sa bata. Tumahan yung bata at hindi na siya umiiyak. Yes, mister. I'm real. Can we go to Jollibee, please? Kasi I'm hungry na po. Sabi niya. Hawak niya ang tiyan niya. Okay. Marunong kang magtagalog? Manghakong tanong. Opo. My mommy taught me to speak Tagalog language po. Cool. Talinong bata. Salamat po. Pasok na po tayo. Sige na po, please. Sabi niya sa akin. Pasalamat ka, cute ka. Kaya bubuhatin na lang kita. Sige po. Gusto ko po buhatin niyo ako. Ituturo ko po yung gusto ko tapos babayaran ni mami po pag nakikita natin siya po. Sabi niya. Ayos lang. Hindi na kailangan bayaran kasi cute ka. Pili ka. Asan gusto mo? Tanong ko sa kanya. Spaghetti po, burger, tsaka vanilla ice cream. Rice at chicken joy po. Kaya mong ubusin lahat yan? Seryoso ba tong batang to? Ang dami ng kakainin nito. Dahil mabait ito na bata, kaya in-order niya lahat. Ganon din ang in-order ko para sa akin. Anong pangalan mo pala? Kanina niya pa to kasama pero hindi niya alam yung pangalan. Cyrus po. Kayo po. Tanong naman niya sa akin. Marcus. Tito Marcus na lang tawag mo sa akin. Okay po, Tito Marcus. Sabi niya sa akin. Nga pala, Cyrus, bakit ka nasa car racing kanina? Nawawala ka ba? Baka hinahanap ka na ng mommy at daddy mo. Naging malungkot yung mukha niya pagkabanggit ko ng daddy. Opo, baka hinahanap na ako ni mommy.
Matamlay na sabi niya. Pero kakain po muna ako, gutom na po kasi ako. Cute na sabi nito. Wala po akong daddy. Ayaw niya po sa akin kasi hindi ko pa siya nakikita. Hindi niya ako love. Di ba po ang daddy hindi niya iniiwan yung anak niya po? Sumisinghot na iyak nito. Baka may dahilan siya, Baby Cyrus. Kaya niya yun nasabi. Tahan na, huwag ka nang malungkot. Baka isipin nila pinaiiyak kita. Tinawag niyo po ako Baby Cyrus? Masigla niyang sabi. Ganyan po tawag sa akin ni Mommy. Sana po kayo na lang yung daddy ko po. Kaso po, napaka-imposible po mangyari yun. Malungkot na sabi nito sa kanya. Kaya lang nagtampo po ako kay Mommy kasi hindi niya sinabi sa akin na ayaw ako ng daddy ko po. Naiintindihan ko naman po si Mommy kasi ayaw niya akong masaktan. Kaya hihingi ako ng sorry sa kanya mamaya. Love ko po kasi si Mommy. Super love ko siya. Excuse me, sir. Sabi nung lalaki na may dala ng pagkain namin. Here's your orders, sir. Enjoy eating with your son. Nakangiting sabi nung lalaking nagbigay ng order niya. Napagkamalan pa siyang anak niya itong cute na bata. Ayos lang sa kanya para walang maligid na babae sa kanya. Mabuti na rin to. Tito Marcos, let's eat na po. Bakit po kayo nakangiti? Nagtatakang tanong ni Cyrus. Kasi may nakilala akong cute na bata. Sino po yun? Tanong niya sa akin. Ikaw yun. Kaya masaya ako ngayon. Ubusin mo yan para pagkatapos natin kumain, hanapin natin yung mommy mo. Okay? Opo, Tito Marcos. Marcus' point of view. Pagkatapos namin kumain, bumalik na kami sa mall. Baka kasi andun na yung mommy ng bata. Paniguradong nag-aalala na yun sa kahahanap. Tito Marcos, baka umiiyak na si Mommy. Baka nag-aalala niya na sa akin. Huwag ka mag-alala, ipapaliwanag natin sa mommy mo na kumain ka lang. Sabi ko sa kanya. Okay po, salamat po Tito Marcos sa Jollibee kanina. Sabay ngiti niya sa akin. Ang gaan ng loob ko sa kanya. Yun bang ang saya-saya ko? Natigil yung pag-i-imagine ko nang may marinig ako na magsalita. Cyrus? Anak? Saan ka ba galing? Hindi mo ba alam na babaliw na si Mommy kahanap sa'yo? Umiiyak na sabi ng babae kay Cyrus. Hindi ko makita yung mukha ng babae dahil nakatalikod siya sa akin at saka niyakap niya yung anak niya. Mommy, sorry po. Huwag na po kayo iyak. Niyakap na din ni Cyrus ang kanyang ina. Kumain lang po ako kasi gutom na ako. Paliwanag ni Cyrus. Kumain? Wala ka namang pera. Nagtatakang sambit ng ina ni Cyrus. Siya po yung kasama ko kanina, Mami. Turo nito sa akin. Nilibre niya po ako. Ang dami nga po, Mami. Masayang kwento ni Cyrus sa ina nito. Ha? Asan siya, anak? Sabi nitong palingon-lingon. Ayun po siya, Mami. Tinuro ako ni Cyrus. At pagharap ng babae ay para bang binuhusan ako ng malamig na tubig sa ulo ko. Andrea? Mahina akong sambit. Nang makita niya ako, namutla siya. Siya yung ina ni Cyrus? Ito na ba yung anak ko? Anak namin? Naguguluhang tanong ko sa sarili ko. Salamat, mister, sa pagsama sa anak ko. Magkano lahat yung kinain niya? Mister? So stranger na ako ngayon? Natatakot ba siyang kukunin ko sa kanya yung anak namin? Hindi ko naman kukunin si Cyrus. Ang gusto kong kunin ay silang dalawa. Para buo na kaming pamilya at masayang magkasama. Pamilyang magkakasama. Matutupad pa kaya yung iniisip ko? Wag na. Libre ko na yun kay Baby Cyrus. Sabi ko na lang. Pero, ayos lang. Ang cute kasi ni Baby Cyrus. Nakangiti kong sabi. Tiningnan ako ni Cyrus at ngumiti din siya pabalik sa akin. Okay, thank you again. But we need to go. Malamig na sabi nito. Andrea, magkikita pa tayo. Malamig kong sabi sa kanya. What? We don't need to meet each other, mister. Cause I'm busy. Excuse us. Let's go, anak. Tawag niya kay Cyrus. Bye, Tito Marcus. Kumakaway na nakangiti itong nagpaalam sa akin. Kumaway din ako pabalik sa kanya na nakangiti. I know, anak ko siya. Kaya pala ang gaan ng pakiramdam ko kapag kausap ko si Cyrus. Totoo palang binuhay niya yung anak namin. Kailangan kong bumawi sa anak ko. Nag-asawa na kaya siya? Kasalanan ko naman kasi kung may asawa na siya. Kung naniwala lang ako, hindi sana umabot pa sa ganito. Pero wala eh. Kahit sisihin ko pa si Amy,
Kasalanan ko din. Hindi ako nagtiwala sa kanya. Naalala ko pa yung mukha niya dati na umiiyak sa kalokohan ko. Andrea's point of view. Ito na yung kinatatakutan ko eh. Sa almost 10 years kong paglayo. Bakit kailangan ko pang makita ko siya ulit? Naka-move on na ako, pero bakit kailangan ko pa siyang makita ulit? Akala ko nakalimutan ko na. Hindi pa rin pala. Mapakla kong natawa sa isip ko. Kailangan kong itago si Cyrus. Mahirap na baka kunin ni Marcus yung anak ko. Naiisip ko palang na mawawalay siya sa akin. Parang unti-unti akong nasasaktan. Mami, ayos ka lang po ba? Bakit po umiiyak kayo? Malungkot na tanong ng anak ko. Anak, kasi masaya si Mami. Tears of joy lang to. Huwag mo nang isipin si Mami, okay? Tears of joy? Of what, Mami? Taka nitong sabi sa akin. Ito talagang batang to. 9 years old ba talaga to? Tears of joy dahil nahanap din kita. Anak, yung kanina pala, di ba masamang magtaas ng boses sa matatanda? Huwag mo nang uulitin yun ha. Masama yun. Nag-alala sila tita ganda at ninong mo. Sabi ko sa kanya. Ayaw ni moming maging masama ka. Gusto niya si baby Cyrus ay palaging mabait at pogi. Sabi kong nakangiti. Opo mami, sorry po. Hingi po akong sorry kay ninong at tita ganda. Basta pangako mo yan sa akin ha. Pag di mo yan tinupad, magtatampo si mommy. Hindi magtatampo si mommy kasi gagawin ni Cyrus yung pangako niya. Kaya huwag ka na sad, mommy ha. Malambing na wika nito sa akin. Halika nga dito anak, payakap si mommy. Lumapit siya sa akin at niyakap ko siya ng mahigpit. Ay babe, ang sweet naman. Pasali kami, group hug. Sabi ni Annie na nakangiti. Napatingin kami ng anak ko. Andito na pala sila Clarence at Annie. Andrea, kanina pa kayo? Tanong ni Annie. Ngayon lang din. Pasensya na sa inyo ha. Nalit ko na sabi na nahanap ko na si Cyrus. Pati yung date nyo nasira tuloy. Paumanhin kong sabi. Sus, ano ka ba Andrea? Hindi na kayo iba sa amin. Parang pamilya na tayo. Tsaka palagi naman kami magkasama ni Clarence. Right babe? Oo nga Andrea, ayos lang yun. Sambit ni Clarence sa akin. Napalingon kami sa anak ko. Bakit, baby Cyrus? Sabay-sabay naming tatlong sabi. Kaya natawa kami. Ninong at tita ganda. Sorry po kanina kasi napagtaasan ko po kayo ng boses. Hindi ko po sinasadya. Gusto ko lang kasi makita si daddy at makasama. Umiiyak na paliwanag niya. Pagkabigkas ng daddy, napalingon sa akin si Annie at Clarence ng malungkot. Kumirot yung puso kong makita yung anak kong sabik na makasama yung ama niya. Ayos lang yung kanina. Basta wag mo lang uulitin yun. Kasi malayo pa yung daddy mo kaya hindi kayo nagkikita. Kasi nag-work siya para may makain kayo ng mommy mo. Paliwanag nito sa anak ko. But, tita ganda, mommy has a salon. Why do daddy need to work? We have many money. Isn't it enough for daddy to come home? Malungkot nitong sabi. Pagtingin ko kay Annie ay natulala pati si Clarence. Nakalimutan ata ni Annie na matalino itong bata. Just wait Cyrus. I know your daddy and you will finally meet each other. But now you need to understand the situation. Okay baby? Malambing na pahayag nito. Situation of what, tita ganda? Tanong nito kay Annie. Ay naku, baby Cyrus, nangangapa na ako ng sagot sa'yo. Matalino ka pa sa akin eh. Sabay na pailing. Natawa tuloy yung nobyo nito sa kanya. Oo nga, Cyrus. Bawal yun. Huwag mong ulitin yung kanina ha. Opo, tito ganda. At ninong sorry po ulit. Malungkot na saad ni Cyrus. Naaawa naman ako na nakatitig sa anak ko. Nahihirapan ako kung paano ko ipapaliwanag sa kanya na ang kasama niya kanina ay ang daddy niya talaga. Napalingon sa akin ng magkasintahan. Napailing. Hindi nila nagustuhan yung sinabi. Baby Cyrus, gawin ko yung gusto mo pero kailangan hindi ka na sad ha? Sabi ko sa anak ko. Andrea! Magkasabay na sambit ng dalawa. Napailing na lang ako sa dalawa. Wala na akong choice. Kailangan ko na talagang harapin yung pilit na kinakalimutan kong nakaraan. Napatango na lang si Clarence at si Annie. At malungkot na tumingin sa akin.
Talaga, Mami? Parang kumikinang yung mukha ng anak ko sa saya. Ayaw ko naman sirain yung kasiyahan niya, kaya tumungo na lang ako. Basta, pangako yan, Mami, ha? Yay! Finally, hindi na ako aawayin ng classmates ko kasi may daddy na ako. Tumatalon-talon na pumapalakpak na sambit nito. Natigilan kaming tatlo at napalingon kay Cyrus. Magsasalita na sana ako. Cyrus, sino yung umaway sa'yo? Papaluin ko. Magkasalubong ang kilay na tanong ni Annie sa anak ko. Oo nga, Cyrus. Sino yon? Ipapakain at mapagsasabihan ko yon. Anong pangalan ng matanong namin ng tita ganda mo? Halos lumuwa na yung mata ko sa sinabi ng dalawa. Hoy, tumigil nga kayo. Saway ko kina Annie at Clarence. Napairap yung dalawa. Nagpapasalamat ako sa dalawang to kasi kahit hindi nila anak yung anak ko, ay concerned pa rin sila. Tinuring nila na kanila at sila yung nagbabantay kay Cyrus kapag may meeting ako sa salon. Anak, totoong may umaway sa'yo? Bakit hindi mo sinabi kay Mommy? Naglilihim ka na sa akin. Sabay iling ko. Ayaw ko kasing lumayo ang loob niya sa akin. Gusto ko kapag may problema siya, sasabihin niya sa akin. Hindi ko sinabi kasi ayaw kong mag-alala kayo sa akin. Tsaka nadulas lang po yung dila ko eh. Marami po silang umaaway sa akin. Sabi niya, umiyak siya bigla, kaya nilapitan ko siya. Kasi wala daw akong daddy. Palagi nila ako tinutulak, kinukutsa at pinagtatawanan nila po ako palagi. Umiiyak niyang sabi sa akin, My goodness, why did you not tell your teacher, anak? Kawawa naman tong anak ko. Bakit hindi ko man lang napansin? Pinapagalitan po ni teacher sila, Mami, pero hindi pa rin nila ako tinitigilan eh. Sabi nila titigil lang sila sa pag-aaway sa akin pagkasama ko na daw daddy ko. Paliwanag niyang sabi. Tiningnan ko siya at baka nagbibiro lang to. Kasi alam kong sabik itong makita yung daddy niya. Pero nakita ko yung ekspresyon ng mukha niya. Umiiyak ito. Huwag ka mag-alala, kakausapin ko yung daddy mo para hindi ka na nila aawayin. Sabi ko sa anak ko. Dito na lang kayo matulog. Ayos lang ba? Sabi ko sa magkasintahan. Gabi na kasi sa labas. Baka mapano pa sila sa daan. Sige Andrea, dito na lang kami matutulog. Maraming kwarto naman dito. Saka tinatamad na ako magmaneho ng sasakyan. Sambit ni Clarence. Tama ka Andrea, baka may mga masamang tao at whatsoever, mapahamak pa kami. Saad naman ni Annie. Sige, mauna na lang kayo sa kusina kumain. Susunod na lang ako. May sasabihin din ako sa inyo. Sabi ko sa kanila. Mommy, I'm sleepy na po. Sabi ng anak ko. Hindi ka ba kakain? Tanong ko dito. No, I'm full, Mom. Thanks to Tito Marcus. Nakangiti niyang sabi. Good night, Ninong. Good night, Tita Ganda. Sabay kiss niya sa cheeks ng dalawa. Good night, Cyrus. Sabay na sabi ni Clarence at Annie. Okay. Sige, let's go upstairs na para mag-sleep ka na. Sabi ko sa anak ko. Pagtingin ko sa likod ko, wala na silang dalawa. Siguro napagod yun kakahanap kanina kay Cyrus. Umakyat na kami ng anak ko upstairs para matulog na to. Nakapikit na yung mga mata niya. Gusto niya talagang matulog. Hindi pa rin ako makapaniwala. Sa loob ng 10 taon ko siyang kinalimutan, tapos bigla ko na lang siya makikita. At dito pa talaga sa Amerika, ha? Ano kayang ginagawa nun dito? Sa bagay, mayaman naman yun. Baka may meeting o etc. Wika ng bahagi ng isip ko. Anak, tawag ko. Yes, Mommy? Upo ka muna, ayusin ko yung bedsheet mo. Bakit hindi mo inayos, anak? Tanong ko sa kanya. Kasi po excited po ako kanina, Mommy. Tiningnan ko siya. Nakapikit pa rin yung mga mata. Alika dito, magbihis ka ng damit mo, tapos matulog ka na ha? Opo, Mommy. Good night. Love you po. Sabi nito sa akin. Sige, lock ko na tong pinto. Good night, anak. Love you too, baby Cyrus. Sabi ko sa kanya. Nakita ko siyang humiga na sa kama niya at natulog. Bumaba na ako at nagulat na lang ako sa dalawang seryosong nakatingin sa akin. Bakit kayo nakatingin sa akin ng ganyan? Hindi ba nila alam na nakakatakot yung itsura nila? Sigurado ka ba nga harapin mo si Marcus? Tanong ni Clarence. Oo. Sa pangalawang araw, mag-iisip pa kasi ako ng sasabihin ko. Napabuntong hininga ako ng malalim.
Kung ayaw mo pa, wag muna. Baka mahirapan ka lang, Andrea. Nakita namin yung pagdurusa mo. Ayaw kong makita ulit yung mukha mo dati na malungkot. Concern na sabi ni Annie. May sasabihin ka, di ba? Sabi ni Clarence. Kasi, ano? Kasi? Ano ba talaga, Andrea? Naiinis na tanong ni Clarence. Kasi nakita ko si Marcus. Mabilis kong sabi. Ano? Gulat na tanong ng dalawa. Siya yung nakahanap kay Cyrus at nilibdi niya pa ng Jollibee. Sabi ko sa kanilang dalawa. Ganun siguro paglukso ng dugo. Mahinang sambit ni Annie. O tapos anong sabi mo? Tanong ni Clarence. Nagtanong ako kung magkano yung kinain ni Cyrus pero ayaw niya magpabayad. Tsaka nagpasalamat. Yun lang. Ano gagawin mo ngayon? May sinabi ba siya sa'yo? Tanong pa ni Clarence. Meron. Tipid kong sabi. Ano naman yun? Huwag kang magpaloko ulit dun ha. Naku Andrea. Ayoko bumili ng tissue na marami. Pairap na sabi ni Annie. Sabi niya magkikita daw kami ulit. Sabi ko ng mahina. Good. Sambit ni Clarence. Good? Nagtataka kong tanong. Ano ibig mo sabihin, Clarence? Hindi ka pa ba nadala sa mga paghihirap ng kaibigan natin? Bulyaw ni Annie. Kulang na lang umusok yung ilong nito. Hindi agad ako nakapagsalita. Lahat ng paghihirap at pagdurusa ko dito, alam na alam nila, lalo na itong si Annie. Kaya ganyan na lang makareact. Taga-California kasi siya. Marunong siyang magtagalog kasi tinuruan ko. So, what's your plan? Tanong ni Clarence. Binaliwala niya lang yung galit ng girlfriend niya. Bahala ka dyan. Kakausapin ko si... Yan ang wag mong gagawin, Annie. Alam mo kung paano ako magalit. Saad pa ni Clarence bago seryosong kumain. Lumipat ng upuan si Annie na nakasimangot. Kumusta na kaya si Cyrus? Naisip ko lang yung mukha niya ay napapangiti na ako. Napailing ako nang marinig ko na may tumawag sa phone ko. Hello Marcus, kailan ka uwi? Yung kumpanya mo, napapabayaan mo na. Saan ka ba titira? Diyan sa Amerika o dito sa Pilipinas? Tanong niya sa akin. Sa ngayon, sa Amerika muna. Ikaw muna bahala dyan ha? Pre, may tiwala naman ako sa'yo. Ano, ayos na ba kayo ni Zyra? Tanong ko sa kabilang linya. Nag-away kasi sila ng girlfriend nito. Kaya pumayag agad sa alok ko na siya muna sa kumpanya. May bayad nga lang kada buwan ng 50,000. Mautak din tong kaibigan ko eh. Ayos na kami, pre. Masyado lang matampuhin. Alam mo naman ang mga babae. Ano kasi, pare, nakalimutan ko yung anniversary namin kaya nagalit. Pasaway ka naman pala. Mabuti na lang, ayos na kayo. Sabi ko dito. Mabuti pa yung kaibigan niya, ayos ang love life. Siya kaya, kailan magiging masaya sa love life? O pare, nakita mo na ba si Andrea? Tanong niya sa akin. Oo, pre. Aksidente ko siyang nakita. Ayaw ko munang sabihin dito na nakita ko yung anak ko. Baka ikwento nito kina mommy. Madaldal pa naman yun. Gusto ko ipakilala sila pag okay na kami ni Andrea at maayos na ang lahat. Para wala na kaming problema. Basta pre. Tawag ka pag ayos na kayo ni Andrea at mag-iingat ka dyan. Sabi nito bago binaba ang telepono. Kabababa ko lang ng cellphone nang biglang mag-ring ulit yun. Hello? Who's this? Tanong ko. Marcus, si Andrea to. Magkita tayo sa mall, malapit sa coffee shop ng California sa 4th floor. Malamig na boses na pahayag ng dalaga. Talaga? May kipagkita to sa akin? Bakit kaya? Baka tungkol ito kay Cyrus kaya ito tumawag. Hello, nandiyan ka pa ba? Tanong niya ulit. Sige, magkita na lang tayo doon, okay? Sabi ko sa kanya. Mabuti na lang tapos na ako kumain. Naligo na ako pagkatapos nagbihis na. Bago ako bumaba, nilak ko yung pintuan ng kwarto ko. Kinuha ko yung susi sa wallet ko at pumunta sa garahe. Nang nasa gitna ako ng daan habang nagbabiyahe ay lutang yung isip ko. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit gusto niyang makipagkita? Naku, wag naman sana niya akong pagbawalan makipagkita kay Cyrus. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Mabilis ako nakarating dahil hindi naman kasi traffic tulad sa Maynila. Ipinark ko yung kotse ko at pumasok sa mall. Alam ko na to kasi dito kami minsan nagmemerienda ng clients ko. Sumakay na ako ng elevator at pinindot yung 4th floor. Gulong-gulo yung isip ko sa mga what if sa isip ko. Nako, tigil ko na nga to at nahihibang na ako. Maya-maya nakita ko si Andrea na nakaupo.
palingon-lingon at nang makita niya ako ay napatitig siya sa akin. Upo ka, sabi niya nang makita akong dumating. Kanina ka pa ba? Medyo, sagot nito sa akin. Sorry, nalate ako. Paliwanag ko, baka kasi nainip na siya, magsisisi pa ako nito. Ito na yung perfect timing para magkausap na kami ng maayos. Bakit mo nga pala ako pinapunta dito, Andrea? Dapat kasi ako yung kukontak sa kanya. Tapos ito ngayon, naging baliktad yung sitwasyon. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Marcus. Una sa lahat, salamat. Siguro kung hindi ikaw ang nakakita kay Cyrus, baka hindi ko pa siya nakita hanggang ngayon. Paliwanag niya sa akin. Walang anuman, sagot ko. Marcus, gagawin ko to para sa anak ko. Si Cyrus, siyang batang gusto mong mawala nun. Siya ang anak natin. Kinaya ko lahat ng hirap para mapalaki siya ng maayos. At alam ko na hindi ka papayag sa desisyon ko. Pero sana pumayag ka alang-alang sa anak natin. Malamig na sambit nito. Tulala naman na nakatingin si Marcus kay Andrea. Hindi niya mawari ang mararamdaman niya ng sandaling yun. Napakasaya niya dahil siya ang ama ni Cyrus. Diba dati sabi ko hindi na ako magpapakita sa'yo at magpapakalayo-layo na ako? Oo, ginawa ko na lahat ng yan. Kaso please Marcus, kahit sa anak lang natin, tanggapin mo naman siya bilang anak mo. Naaawa ako sa anak ko. Hindi ko alam na kinukutya siya at inaaway ng mga kaklase niya kasi wala siyang daddy. Kaya siya inaaway at pinapahiya. Parang awa mo na, Marcus. Kung ayaw mo, ayos lang. Wala naman ako magagawa kung di tanggapin. Siguro kailangan ko na lang maghanap ng iba. Para... What? Maghahanap ka ng ibang lalaki para palitan ako? Ganun ba, Andrea? Nagpanting ang tenga ko sa narinig ko. Maghahanap siya ng iba para ipalit sa akin? Ganun ba yun? So wala na akong ibang choice. Ayaw ko na magdusa yung anak ko. Hindi niya deserve ang masaktan. Kaya kung hindi ka papayag, mapipilitan akong maghanap ng... Stop! Will you? Kahit hindi ka magsabi, gagawin ko naman yan. Galit na saad ni Marcus. Bakit ka ba naninigaw, ha? Kung napipilitan ka lang, wag na lang. Madali naman akong kausap. Tiyak ka na nga. Sigaw din ni Andrea pabalik sa akin. Makaalis na nga. Kung hindi lang ako naawa sa anak namin, hindi ko to gagawin. Ang kapal ng mukha niya, siya pa yung galit. Nakakainis siya ha. Gusto ko siyang suntukin. Nanggigigil ako sa galit. Padabog ako naglakad at naiinis pa rin ako kay Marcus. Bakit hanggang ngayon nadadala pa rin ako sa pambabaliwala niya sa akin? Bakit nasasaktan pa rin ako? Pero aminado naman ako sa sarili ko na mahal ko pa din si Marcus hanggang ngayon. Andrea's point of view. Oh, wait! Andrea! Hinawakan ni Marcus yung balikat ko. Bakit? Mataray na tanong ko. Please don't find another man. I'm begging you. I promise, I'll never waste my time to be with our son, Andrea. Gusto kong bumawi sa anak ko. At sa'yo, nauutal na sabi nito sa akin. Huwag kang mangako. Gawin mo, Marcus. Tsaka huwag kang bumawi sa akin, sa anak mo. At kung gusto mo talagang bumawi, gawin mo na ngayon pa lang. Tara na, naghihintay na yung anak ko dun. Anak natin. Pagtatama ni Marcus. Whatever, sabi ko na lang. Nauna ako sa kanya. Ayaw ko siyang makasabay kasi kinakabahan ako. Sumunod siya sa akin sa likod. Ang bilis mo naman maglakad. Hintayin mo naman ako. Pagrereklamo niya. Diyan ka lang sa likod. Naiinis kong sabi. Ha? Bakit ayaw mo kong kasabay? Wala naman ako nakakahawang sakit ah. Takang tanong nito sa akin. Pinindot ko yung 4th floor to UG ng elevator para makauwi na. Andrea, ipapakilala mo na ba ako kay Cyrus? Tanong nito. Bakit pa natin patatagalin? Naiinis kong sabi. Baka kasi hindi niya ako matanggap. Dahil ako yung dahilan kaya siya binubuli. Kasalanan ko to. Kung sana nakinig ako sa'yo at hindi naging makitid yung utak ko, hindi sana tayo umabot ng ganito. Malungkot niyang saad. Tama na, please. Huwag mo nang ipaalala sa akin yan, pwede? Utang na loob, ayokong marinig yung sasabihin mo. Sorry, hindi ko sinasadya. Tumunog na ang elevator. Salamat naman at bumukas na rin. Paglabas namin, tinitingnan kami ng mga tao. Siguro dahil namumula yung mata ko. Pagtingin ko kay Marcus ay namumula rin yung mata niya. So umiyak din pala siya. Sumunod ka na lang sa akin, sabi ko sa kanya. Pumunta ako sa kotse tapos pinaandar ko na.
Tinignan ko yung salamin na nagre-reflect at nakita ko siya sa likod ng kotse ko. Nakasunod. Binalik ko yung tingin sa daan. Focus, Andrea, sabi ko sa isip-isip ko. Siguro magiging masaya na yung anak ko kasi makikita niya na yung daddy niya. Sana hindi niya ako iwan. Hindi ko kakayanin kung iiwan ako ni Cyrus. Hindi naman siguro kukunin ni Marcus yung anak namin, di ba? Tanong ko sa sarili ko. Dahil sa malalim ang iniisip ko, ay hindi ko namalayan ang malalakas na busina. Muntik na akong maaksidente. Tinigil ko muna yung sasakyan ko. Pagtingin ko sa salamin, tinigil din ni Marcus yung sasakyan niya at bumaba at may kausap sa phone. Sino kaya yung kausap nito? Tanong ko sa isip ko. Tiningnan ko siya. Naglakad na papalapit papunta sa akin. At nang malapit na siya, kinatok niya yung pintuan. Gusto mo bang ipahamak yung sarili mo, ha? Halata ang takot sa itsura niya. Bumaba ka, Andrea. Ako na yung magmamaneho. Bumaba naman ako at lumipat sa backseat. Bakit ka dyan sa likod? Dito ka sa harap. Saad pa ni Marcus. Wala na akong nagawa kundi lumipat sa unahan para hindi na kami magtalo pa. Nga pala, yung sasakyan mo. Iiwan mo lang doon? Ang ganda ng sasakyan niya. Limousine. May tinawagan ako kanina. Sekretary ko. Ipapakuha ko na yun sa kanya. Mahina nitong sabi. Okay. Sagot ko. So yun pala yung kausap niya. Yung sekretary niya. Para ipakuha yung limousine nito. Sa San Francisco tayo. Ituturo ko na lang sa iyo yung daan. Okay. Sagot naman nito. Kumusta pala yung buhay mo dito? Tanong ni Marcus bigla sa akin. Tiningnan ko siya habang nakatingin sa daan at nagmamaneho. Yung buhay ko dito? Maayos naman. Kasi kasama ko yung anak ko. Sabi ko sa kanya. Mabuti naman. Sambit nito. Ikaw, kumusta ka na? Ang awkward kaya ng sitwasyon ngayon. Hindi maayos, sabi nito. Tiningnan ko siya. At bakit naman hindi maayos? Dapat masaya ka na, di ba? Dahil mayaman ka na. Yung buhay ko, naging miserable simula nung umalis ka. Madaming nabago sa buhay ko, Andrea. Hindi naman kumibo ang dalaga at itinuro na lang nito ang daan para maiba ang usapan. Ilang sandali pa ay nakarating din kami sa bahay ko. Alika na, Marcus, pasok ka. Wika ni Andrea. Hindi naman agad ako nakakilos sa kinatatayuan ko. Lalo na at hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Paano kung hindi ako matanggap ng anak ko? Paano kung malaman niya na nasaktan ko ang mommy niya? Pero bahala na. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa mag-ina ko. Paparamdam ko sa kanila na mahal ko sila. Pagpasok pa lamang ni Marcus at Andrea, ay masaya na silang sinalubong ni Cyrus. Mommy, I miss you. Where are you kanina po? Tanong nito sa kanya. I miss you too, baby. Tiningnan ko si Marcus. Titig na titig ito sa aming anak. Mommy, why Tito Marcus is here? Bakit po kayo magkasama? Kunot noon itong tanong. Baby Cyrus, di ba you wanna meet your dad? Yes, Mommy. But sad to say, he don't want me to be his son. Matamlay na saad nito sa kanya. But your daddy's here. Aren't you excited to meet him? Masaya kong sabi. Where is he, Mommy? Palinga-linga nitong tanong. Anak, your Tito Marcus is your biological father. Mababakas ang kasiyahan sa mukha ni Cyrus nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Daddy! Tumakbo ito papunta kay Marcus. Halos matumba na ito sa pagyakap sa kanya. Daddy! You're here na po! Kaya pala ang gaan ng loob ko sa inyo nung nagkita tayo. Kasi ikaw pala daddy ko. Masaya po ako makakasama ko na kayo. Thank you, Mommy. Natupad na ang pangarap ko na makasama ang daddy ko. Masaya nitong sabi sa akin. I love you too, son. Lahat gagawin ko para sa'yo, anak. Sagot ko sa kanya. Pero, Daddy promised me, huwag mo na kami iwan ha. Alam mo po, I thought na hindi na kayo magkikita at makakasama. Bakit ngayon lang po kayo nagpakilala? Di ba po nagkita na tayo sa may car racing? Tsaka nilibre mo pa ako sa Jollibee. Mahaba nitong pahayag sa daddy niya. Napatulala naman si Marcus. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula ng magpaliwanag sa kanyang anak. Napansin naman yun ni Andrea, kaya siya na ang sumagot sa anak.
Kasi Baby Cyrus, si daddy mo nagtatrabaho siya sa Pilipinas para may pambili ka ng laruan, tsaka yung mga gusto mo. Dahilan ko. Pero kasi, Mami, bakit pa siya mag-work? May famous salon ka na po. Madami naman yung customers po eh. Ang talino talaga ng batang to. Tapos ka na bang kumain, anak? Iniba niya na lang yung topic. Magiging awkward lang yun sa kanila ni Marcos. Yung mga tanong ni Cyrus. Opo, Mami. Tito Clarence and Tita Ganda cooked food, sabi ng anak ko. Mabuti naman. Baby, asan sila? Ayun po, oh. Tinuro nito sa sofa. Ayun nga. Tulog yung dalawa habang magkayakap. Siguro pagod na naman tong dalawa galing sa shooting. May bago kasi silang movie. Sino sila? Sambit ni Marcos. Nilingon ko siya. Yung lalaki si Clarence Riaz. Tapos yung babae si Annie Garcia. Wika ko sa binata. You know what, Daddy? Tito Ninong and Tita Ganda is very kind to me. Even though they are busy, they have always time for me. Kaya love na love ko po sila. Masiglang kwento ni Cyrus sa ama. Tiningnan ko ulit si Marcos. Kita ko sa mata niya yung inggit. Love na love din kita, Daddy. Kahit kailan po, hindi ako nagtanim ng galit o tampo sa inyo. Kayo ni Mommy, love ko po kayo. Kaya wag na po kayo sad. Wika pa ni Cyrus sa kanila na nagpasaya naman kay Marcos. Alam niya na lumaking matalino at magalang ang kanyang anak. Baby Cyrus, samahan mo daddy mo sa kusina. Hindi pa yan kumakain. Huwag mo muna siyang kulitin. Paliwanag ko sa anak namin. Okay lang, Andrea. Salamat, sabi niya. Pangulang ang sagot ko. Tara na po, Daddy. Sa dining na po tayo. Kakain ako ulit para may kasama ka po kakain. Yayang sabi ni Cyrus. Tiningnan ko silang dalawa. Hila-hila ni Cyrus si Marcos sa kusina. Talagang ang saya ng anak niya. Sana talaga tama yung desisyon niyang to. Nilapitan ko yung dalawa kong kaibigan. Clarence, Annie. Gising ko sa kanila. What? Gulat na mulat ni Annie. Andiyan ka na pala. Doon kayo sa guest room matulog. Ang sikip dyan. Doon maayos kayo makakatulog. Ay, sorry. Dito na kami nakakatulog at di na namin nagawang umakyat sa taas. Sambit ni Annie. Nga pala, Annie. Andito si Marcos. Clarence, gising. Andito si Marcos. Sabi naman ng girlfriend niyang si Annie. What? Gulat na tanong ng lalaki. Buti naman at naisip mong gawin ng bagay para sa ikakasaya ng iyong anak. Tarahan, alis na tayo para magbonding silang pamilya. Nakangiti na sa ad ni Clarence. Okay. Alis na kami. Happy bonding. Good luck, Andrea. Kita sa mga mata ng kaibigan ang kilig. Ilang sandali pa at umakyat na ako sa taas para magpalit ng damit. Pagkatapos ay bumaba ako at wala akong salitang habas na pinagmasdan ko ang aking anak habang nakikipagkwentuhan sa kanyang ama. Ilang araw pa ang lumipas ay isang balita ang bumungad sa akin. Wala na si Marcos sa bansa at bumalik na ng Pilipinas. Inatake daw ng sakit yung dad niya. Nag-aalinlangan pa nga siyang umuwi pero pinilit ko dahil alam kong kailangan siya doon ng magulang niya. Kaninang alas 5 yung biyahe niya. Alas 10 na ng umaga. Panigurado, nakarating na yun ng Pilipinas. Tsaka, Mami! Tawag ng anak ko. Why, baby? Tanong ko dito. Mami, pwede po bang doon tayo sa Pilipinas? Namimiss ko na si Daddy. Doon na lang tayo tumira, please. Malungkot na sabi nito sa kanya. Pero kasi, baby, nandito yung negosyo ni Mami. Pagpapaliwanag niya dito. Pwede naman po sila Tita Ganda at Ninong yung mag-asikaso po noon. Di naman po palagi nitignan, tsaka mababait naman po yung mga employee nyo, Mami. Ang palino nitong batang to, sabi niya sa isip-isip niya. Paano ba siya makakalusot nito? Kasi baby, sila Tita Ganda at Ninong mo busy. Okay, padabog itong tumalikod sa akin. Cyrus, tawag ko dito. Cyrus, bumalik ka dito. Huwag mo akong talikuran. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Saad ko sa aking anak. Bakit ba, Mami? Sigaw nito. Abat, hindi kita pinag-aral para ganyan-ganyanin mo lang ako. Hindi na tama anak na kapag may hindi ka nakuha magdadabog ka. Binibigay ko naman lahat ng gusto mo, di ba? Hindi lahat ng gusto ko. Gusto ko pumunta ng Pilipinas. Bakit hindi mo ako maintindihan, Mami?
Gusto ko lang makasama si Daddy eh. Umiiyak na sabi nito. Kung gusto mong pumunta, sige, umalis ka. Bukas na bukas, aalis ka na. Inis na sabi ko sa anak ko. Tumalikod na ako. Ang sakit sa pakiramdam ko na sabihin yun sa anak ko. Ito na ba yung kinakatakot ko eh? Ang iwan ako ng anak ko. Masama ba ako? Ayaw ko lang namang mawalay sa akin yung anak ko. Bakit ganito? Bakit palagi na lang ako nasasaktan? Ano bang nagawa kong mali? Pumasok na ako sa kwarto. Tinawagan ko si Chris. Wala pang 1 minuto, sumagot na to. Hello ma'am, bakit po kayo napatawag? May emergency po ba? Tanong nito sa kabilang linya. Pakiayos ng visa ni Cyrus at pakibili ng ticket. Dapat bukas andito na, please? Tsaka Chris, pwede kang umuwi sa inyo para makasama mo yung family mo. Ikaw yung kasama ng anak ko papuntang Manila. Pakihatid na lang siya kay Marcos. Pero ma'am, ano po? Hindi po talaga kayo sasama sa amin? Tanong nito sa akin. Huwag kang mag-alala kasi yung sweldo mo dodoblehin ko yun at may bonus ka pa. Hindi ako sasama, Chris. Aasikasuhin ko yung salon. Sabi ko sa kabilang linya. Nakakahiya naman, ma'am. Ang laki na ng sweldo ko, ma'am. Ayos lang yun. Ano ka ba? Sige, para makapagbakasyon ka na rin. Ingat, Chris. Okay po, ma'am. Ini-off ko na yung tawag. Nakaupo lang ako sa kama habang nakatulala. Kung alam ko lang na mangyayari to, hindi ko na sana kinausap si Marcos. Bakit ba kasi padalos-dalos ako ng desisyon? Hindi ko man naisip kung ano ang mangyayari. Bakit ba kasi ang hibang ko pa rin? Dahil sa kahibangan ko, posibleng hindi ko na makakasama si Cyrus. Umiiyak lang ako hanggang sa nakatulog na ako. Pagkagising ko, tiningnan ko yung clock. 2:00 na ng hapon. Bumangon na ako at tumingin ako sa salamin. Namamagay ang mata ko. Pumasok ako sa banyo at naghilamos ng muka. Pagkatapos, bumaba na. Nagugutom na kasi ako. Pagbaba ko, ang tahimik ng bahay. Pumunta na ako ng kusina. Hindi ko feel kumain ng kanin. Kaya binuksan ko yung ref. Kung anong laman sa ref, yun na lang ang kakainin ko. Nakita ko na may loaf bread. Kinuha ko yon, pati yung juice. Wala si Cyrus. Umalis sa ata. Palagi kasi yun dito sa sofa, nanonood ng TV. Kaya naninibago ako ngayon. Ang lungkot kasi dahil ito yung unang beses na galit siya sa akin. Natatakot ako. Baka pag andun na siya sa Pilipinas, hindi na siya babalik dito. Hindi ko na alam siguro ang gagawin ko pag nangyari yun. Naglakad na ako papunta sa kwarto ko. Naghanap ng susuotin. May nakita ako na t-shirt na white at pantalon. Yun na lang ang susuotin ko. Pinatong ko yung cardigan ko tapos sinuot ko yung Adidas rubber shoes. Kinuha ko yung handbag at bumaba na. Wala pa rin si Baby Cyrus. Hindi pa ata bumalik. Nagpaalam ako kay Nanay Rosa, nakatiwala ko dito sa bahay. Mahigit 9 na taon na. Pupunta muna ako sa salon. Sinabi lang ng ginang na mag-iingat ako. Napansin niya na hindi na kami maayos ng anak ko kasi palingon-lingon siya. Tila ba hinahanap niya si Cyrus? Sige po Nay, alis na po ako. Kayo na po bahala dito. Paalam ko. Lumabas na ako ng bahay at pumunta ng garahe. Pinaandar ko na yung kotse ko at malalim ang isip ko habang nagmamaneho. Ilang sandali pa ay nasa salon na ako. Pagpasok ko, kinumusta nila ako. Bakit daw namumulang yung mata ko? Ang sagot ko, nanood ako ng sad movie kaya namamaga yung mata ko. Naniwala naman sila. Mabuti na lang naniwala sila sa akin at hindi na nagtanong-tanong pa. Tiningnan ko yung salon sa ibang kwarto. Ang daming customers, nakapila na nakaupo. Mabuti naman at maganda pa rin ang salon. May naalala ako. Siguro nagtataka kayo, no? May bahay ako dito sa Amerika. Sa salon, may kwarto dito. Madami. Mahigit 20 din. Minsan, pag tinatamad na akong umuwi, dito na ako natutulog. Yung nag-overtime na employee ko, dito ko na pinapatulog, hindi ko na pinapauwi. Mahirap na, baka mapahamak pa. Dahil kung wala sila, hindi naman ito makikilala sa buong mundo. Kaya laking pasasalamat ko sa kanila. Paglabas ko ay gabi na agad. Ang bilis naman ng oras. Bukas, aalis na si Baby Cyrus. Sana bago siya umalis, okay na kami. Nagpaalam na ako sa mga employee ko. Uuwi na ako para tulungan ang anak ko na mag-impake ng mga damit niya. Pumasok ako ng kotse at pinaandar na. Sana nandun na yung anak ko sa bahay. Hindi niya mapapatawad yung sarili niya pag hindi sila nagkaayos ng anak niya.
Nang dumating ako sa bahay ay pumasok ako sa kwarto ng anak ko. Wala yung bag niya. Baka nando sa cabinet. Binuksan ko yon at halos matumba ko nang mapansin na kaunti na lang yung gamit ng anak ko dito. Kasalanan ko to eh. Baka lumayas yung anak ko. Naiiyak na saad ko sa sarili. Andrea, pumunta dito yung sekretary mo, si Chris. Ayos na daw yung visa at ticket kaya umalis na sila ng anak mo. Nakaalis agad sila kasi daw kilala yung salon mo. Ang laki ng impact ng salon mo kasi akalain mo kung sa iba yun matatagalan bago makabalik ng Manila. Ayos ka lang ba, iha? Tanong ni Aling Rosa sa kanya. Ayos lang po, Nay. Sige po, iwan niyo na po ako. Sige, basta bumaba ka pag nagugutom ka na, ha? Opo, Nay. Sagot ko. Wala na. Huli na talaga ako. Umalis na yung anak ko. Iniwan niya na ako. Hindi man lang ako nakahingi ng sorry sa kanya. Ano na mangyayari sa buhay ko ngayon? Siya yung lakas ko. Ginawa niya lahat pero kulang pa din pala ang lahat. Anak, may naghahanap sa'yo sa ibaba. Mami daw ni Marcus. Sabi ni Nay Rosa. Anong ginagawa niya rito? Tanong niya sa sarili niya. Tutol ito sa kanya at sa relasyon niya sa anak nito. Hindi niya alam kung bakit galit na galit ito sa kanya. Wala naman siyang ginawa dito. Pagkababa ko, sinabi ko kaagad ang gusto kong malaman. Bakit kayo nandito? Anong kailangan niyo sa akin? Tanong ko. Nakataas ang isang kilay nito. Talaga ba naman hanggang ngayon mataray pa rin ito? Sabi niya sa isip-isip niya. Simple lang naman ang gusto ko. Alam kong pupunta ng Manila yung anak mo. Pabalikin mo siya dito. Ayokong makita yung anak mo. Sabi nito sa malamig na boses. Huwag kayong mag-alala. Babalik din yung anak ko. Maaari na kayong umalis. Seryoso ko na wika dito. Hindi ko inakala. Mayaman ka pala. Mangha nitong sabi. Patingin-tingin sa bahay. Pero hindi ko maatim na ikaw ang magiging asawa ng anak ko. Kaya kung maaari lang, ilayo mo yung anak mo sa anak ko. Nasusuka ako sa pagmumukha mo eh. Umalis na po kayo. Baka kung ano pa magawa ko sa inyo. Wala akong pakialam. Kahit mama ka pa ni Marcus. Lalo na kung una pa lang wala na kayong respeto sa akin bilang tao. Kung dati inaapi mo ako, pues ngayon subukan mo lang nang makita mo ko kung paano ako magalit. Malamig na sambit ko dito. Napansin ko na mutla ito sa sinabi ko. Dali-dali itong lumabas ng bahay niya. Kung dati, ayos lang apihin siya, ngayon ay hindi na siya makakapayag. Hindi siya binuhay ng magulang niya para saktan lang ng ibang tao. Kung aawayin siya nito, hindi niya ito uurungan. Kamusta na kaya ang anak ko? Sana naman ay okay lamang siya. Palagi naman siyang ina-update ni Chris, lalo na nang nasa biyahe sila noon. 3 araw pa lang nang hindi ko kapiling ang anak ko. Para na akong nababaliw. Ayos lang kaya siya? Hindi niya ba ako namimiss? Kasi kung ako ang tatanungin, miss na miss ko na. Andrea! Tawag ni Annie na nagpalingon sa akin. Oh, andito ka pala. Asan yung boyfriend mo? Hindi niya kasi kasama si Clarence. Nag-aasikaso ng ticket at visa natin. Naawa na kami sa'yo. Tingnan mo nga yung itsura mo, para kang zombie na girl. Ayusin mo naman yung sarili mo. Ayusin mo ng damit mo, ilagay mo na sa maleta at aalis na tayo sa 27. Huwag ka nang aangal. Naku, malalagot ka sa akin. Pero yung trabaho nyo dito. Kasi naman huwag ka mag-alala. Doon kami sa Pilipinas magtatrabaho ni Clarence. Tinanggap namin yung offer ng director. Sige na, alis na ako. Ayusin ko lang yung damit ko para ready na. Excited na ako pabalik ng Pilipinas. Bye, Andrea. Masayang sambit nito bago umalis. At ayun nga, lumabas na ito sa bahay at ako umakyat sa itaas para pumili ng damit at ilagay sa maleta. Kinakabahan ako, pero andun yung saya ko na makita ulit ang anak ko. Alam ko na mali ako na pinauwi siya sa Pilipinas na hindi ako kasama. May dahilan ako, pero alang-alang sa anak ko ay gagawin ko ang mas makabubuti para sa kanya. Ilang sandali pa, pagkatapos kong maayos yung mga gamit ko ay bumaba na ako. Kailangan kong magpaalam sa mga employees ko sa salon. Lumabas na ako ng bahay at tinawag ko ang isa sa kasambahay na buksan yung gate kasi aalis ako. Pumasok na ako ng kotse ko at pinaandar. Si Ava, yung assistant ko, siya na lang muna ang bahala dito. Kaibigan ko yun. Nakilala ko siya sa mall nang aksidente ko siyang nabangga. Mabuti nga at mabait siya. Ang sabi niya nun, nagmamadali daw siya at naghahanap siya ng trabaho.
Kahit daw maliit yung sweldo, ayos lang daw basta may trabaho daw siya. Kaya sinama ko siya sa salon. Ginawa ko siyang assistant agad. Kahit wala siyang binigay ng mga papeles, alam kong mapagkakatiwalaan siya. At tama nga ako, mapagkakatiwalaan si Eva. Becky po siya at hindi babae. Siguro nagtataka kayo bakit wala dito yung magulang ko at yung kuya ko? Gusto kasi nila na doon na sa Manila manirahan. Hindi ko alam, nagpagawa pa sila mommy at daddy ng bahay sa Makati. Si Kuya Alfred andun din sa Manila. Kasal na sila ni Ate Clary. 5 years na ang nakalipas. Kaya pala lagi pumupunta ng Manila sila daddy, inaasikaso pala yung pinapagawang bahay. Ipinark ko na ang kotse sa garahe ng salon. Pagkatapos magpaalam ay muli akong bumalik sa bahay ko. Nay Rosa, kayo na po bahala dito, sabi ko sa katiwala ko sa bahay. Oo iha, mag-iingat ka. Alagaan mo ang sarili mo, pumayat ka na. Alam kong naninibago ka. Ngayon mo lang hindi na nakakasama ang anak mo. Malungkot na sabi nito sa kanya. Opo Nay, kakain na po ako ng marami para maging malakas po ako. Tsaka kukunin ko na yung anak ko. Namimiss ko na siya. Sige, ingat din po kayo sa bahay. Bakit po kasi ayaw niyo sumama sa akin? Tanong ko sa kanya na malungkot. Alam mo namang dito ang tahanan ko, diba? Sabi niya sa akin. Okay, sige po. Hindi ko na po kayo talaga mapipilit. Bye po, Nay. Ingat po kayo palagi dito. Sabay lapit sa kanya at yumakap. Salamat po, Nay. Kayo po yung palagi nandito sa akin, maliban sa kanila ka Annie at Clarence. Sabi ko sa kanya. Malayo kasi sila mommy, daddy at kuya. Nasa Manila na. Ano ka ba naman, Andrea? Ayos lang yun. Nang dahil sa'yo pakiramdam ko nandito lang din yung anak ko. Kahit wala na siya, feeling ko kasama ko pa rin siya. Sige na, baka mahuli ka pa. Masaya niyang sabi. Kumalas na ako sa yakap kay Nay Rosa at pumasok sa kotse at inilagay ko doon yung aking maleta. Dumiretso na ako sa bahay ni Annie. Sure ako na andun na si Clarence. Doon na lang ako dumiretso. Ano kayang mangyayari sa buhay ko sa Manila? Kakausapin na kaya ako ng anak ko? Hindi ko naman sinasadyang sigawan siya at pagalitan. Ayaw ko kasing pumunta siya sa Pilipinas kasi baka saktan siya ng mama ni Marcos. Hindi ko kakayanin na mangyari yun sa kanya. Pagkarating ko sa bahay ni na Annie, palabas na sila ng bahay. Sabay-sabay na kami pumunta sa airport. Kinakabahan man ako, pero handa na akong bumalik sa bansa kung saan ako nagmahal at nasaktan. At last, Andrea, for how many years, nakabalik na ako ng Manila. I'm really happy! Masiglang sambit ni Annie nang makababa na kami ng eroplano. At, Andrea, kakausapin sana kita kanina kaso halatang madami kang iniisip. Sa hotel na lang kami ni Clarence magstay muna. Gusto kasi namin na magbonding kayo ng family mo at hindi kasi kayo palagi lahat nagkikita-kita. Kasi nga, mga busy kayo. Paliwanag niya sa akin. Pero, bibisita na lang kami sa inyo. Saad pa ng kaibigan. Sige, basta mag-iingat din kayo dito at mag-enjoy kayo ni Clarence. Napayakap kaming magkakaibigan at ilang sandali pa ay nagulat ako sa mga narinig kong tumawag sa akin pangalan. Welcome back, Andrea! Welcome back, Andrea! Ayun, sila kuya at si Ate Clary. Sinisigaw yung pangalan ko. Thank you, kuya at Ate Clary. Nag-abala pa kayo. Masaya din naman na sinalubong ni na Clarence at Annie ang pamilya ko bago nagpaalam na rin sila. Long time no see, Andrea. Ang tagal nating hindi nagkita. Alam mo, daya mo, hindi ka pumunta sa kasal namin ng kuya mo. Nakakatampo ka, pero ayos lang. Mabuti na lang gusto ni Cyrus na magbakasyon dito. Ang anak mo lang palang makakapagpapayag na bumalik ka dito. Masaya niyang sabi. Ate Clary, nagkita ba kayo ni Cyrus? Hindi niya kasi ako kinukontak eh. Nalulungkot na sabi ko. Hindi pa, pero sigurado ako na masaya ang anak mo na kasama si Marcos. Alam mo naman na sabik na makasama yung ama niya. Kuya, Ate Clary, matutulog lang ako. Gisingin niyo na lang ako pag nasa bahay na tayo. Inaantok pa po ako kasi. Okay, sige, matulog ka na muna dyan, Andrea. Alam naman namin kulang ka pa ng tulog, sabi ni Ate Clary. Ilang oras pa ang nagdaan ay naalimpungatan ako at nang namulat ko ang mata ko ay napansin ko na hindi na umaandar ang kotse. Tsaka pagtingin ko sa front seat wala na sila. Pati yung bag wala. So ibig sabihin, ito na yung bahay nila daddy. Pinagmasdan ko ang bahay.
Ang laki! Ang ganda ng design. Para siyang castle. Tapos yung pintuan parang mga hari at reyna ang style. Bali, 2 pintuan. Binuksan ko yun at hindi naman nakalak. Pagbukas ko, ang dilim. Lobat pa naman yung cellphone ko. Sa kakalakad ko may nakita akong mahinang ilaw, tsaka may carpet na pula. Sinundan ko na lang. Pagdating ko sa unahan, nagulat ako sa nakita ko. Si Marcus. Anong ginagawa niya dito sa bahay? Marcus? Mahina akong pagkabigkas na sambit. Andrea, una sa lahat gusto kong humingi ng tawad sa mga kasalanan na nagawa ko. Patawarin mo ko. Naipit lang ako kay Amy. Siya pala yung may gawa nun. Siya yung nagbigay ng pictures. Hinihiling ko na sana mabuo na tayong pamilya ni Baby Cyrus. Siya nga pala, di ba pumunta si Mommy doon sa bahay mo? Sorry ha, ako kasi may pakana nun. Patawad ulit. Ginawa ko yun para mapuntahan mo dito ang anak natin. Tsaka, tanggap na ni Mommy ang relasyon natin. Pinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Pati yung anak natin na si Cyrus. Alam mo ba, gabi-gabi umiiyak yung anak natin. Kasi daw umalis siya nang hindi kayo nagkaayos. Mahal na mahal ka niya. Alam kong hindi sapat ang sorry sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Pero gagawin ko ang lahat para maging mabuting ama at partner sa'yo, Andrea. Mahal na mahal kita. Ikaw ang babae na gusto kong makasama sa buhay. Naiiyak na saan ni Marcos. Bago lumapit sa dalaga at lumuhod. Pwede bang magsimula tayo ulit? Gumawa tayo ng bagong magagandang alaala. Kalimutan natin yung nakaraan. Alam ko ang bilis ng gusto kong mangyari pero kinuha ni Marcos ang maliit na kahon sa bulsa niya at nakita ko ang kumikinang na singsing. Will you marry me, Andrea de Guzman? Please, gusto kong bumawi sa inyo ng anak natin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng sandaling yun. Aminado ako na ang lalaking nasa harap ko ngayon ay siyang nagmamay-ari ng puso ko kahit na maraming taon na ang lumipas. Walang lalaki na nakakuha ng pag-ibig ko kundi siya lamang. Sasagot na sana ako nang biglang bumukas ang ilaw. Ang daming tao! Ang dami nilang nakatingin sa akin. Mommy! Sigaw ni Baby Cyrus na masayang lumalapit sa amin. Mommy, sorry kung hindi ako nagpaalam nung umalis ako. Sorry po kung nagtampo ako sa inyo. Hindi na po mauulit yun. Miss na po kita, Mommy. Naiiyak na saad ng aking anak. Ako ang dapat mag-sorry sa'yo, anak. Kasi napagalitan kita. Mahal na mahal kita, anak. At hayaan mong bumawi ako sa'yo sa lahat. Niyakap niya ng mahigpit si Cyrus. Pero, Mommy, say yes! Marry Daddy! Please! Sabi nito sa kanyan ay kinangiti ko. Nakangiti na akong humarap kay Marcus. Yes, I'll marry you, Marcus. Mahal na mahal rin kita at handa akong bumuo ng panibagong buhay kasama ng anak natin. Kita naman ang saya sa mukha ng binata at dahan-dahan nilagay nito ang singsing sa kanyang daliri. Hinilikan siya nito sa labi at buong puso niya itong tinugon. Siguro nga ito na yung tamang panahon para sa amin ni Marcus. Yay! Complete family na kami, Lolo, Lola! Talon ng talon na masayang sabi ni Cyrus. Natupad ng pangarap mo, Baby Cyrus! Sigaw ni Annie. Yes, tita ganda! Masaya po ako! Masaya niyang sabi dito. Andito pala yung dalawa eh. Kaya pala ang sabi magsistay sila sa hotel. Yun pala may nililihim sa akin. Congrats sa inyo! At last engaged na kayo. Sabay na sambit ng dalawa. Salamat, guys. Madaya kayo. Kala ko talaga magkakalayo na tayo. Si Marcos ang sisihin mo, sabi ni Clarence na tumatawa. Sige na, kain na kayo. Alam ko gutom na kayo. Congrats, Andrea. Engaged ka na talaga kay Marcos. Ikakasal ka na. Let's party na this. Pumapalakpak sa tuwa si Annie. Si Clarence tatawa na lang sa girlfriend niya. May narinig akong palakpakan. Sa wakas, anak, ikakasal ka na, sabi ng mami ni Marcos na lumapit sa amin at tumingin sa akin. Andrea, iha, sorry ha. Yung mga nasabi ko sa'yo, nagbago ang anak ko dahil sa'yo. Yung mga nasabi ko sa'yo, siya yung may pakana nun. Patawad ko nasaktan kita dati.
Umiiyak na sabi nito. Ayos lang po. Napatawad ko na po kayo, tita. Sabi kong nakangiti sa kanya. Mommy na dapat ang itawag mo sa akin. Total, ikakasal ka na sa anak ko. Payakap nga, iha. Niyakap ako ng mommy ni Marcos. Sali po ako! Sigaw naman ni Baby Cyrus. Nagtawanan tuloy yung mga tao, pati sila daddy. Welcome to the family, Marcos, sabi ni Kuya kay Marcos. Nakita ko na tinapik ni Kuya ang balikat ni Marcos. Daddy na din ang itawag mo sa akin, sabi naman ni Daddy sa binata. Finally, mabubuo na ang pamilya namin ni Marcos. Anak, sa wakas umuwi ka na dito. Umiiyak na sabi ni Mommy. Huwag na po kayong umiyak, Mommy. Aawayin ako ni Daddy. Biro ko. Sus! Anak, hindi ka pa nasanay sa mommy mo. Tawang sabi ni Dad. Bunso, congrats! Sabi ni Kuya na lumalapit. Bit-bit yung anak niyang si Vincent na lalaki. Congrats, Andrea! Masayang sabi ni Ate Clary. Salamat, Kuya, Ate. Masaya kong sambit. Napakasaya ni Andrea ng mga sandaling yun. Hindi niya inaasahan na magiging memorable ang pagbabalik niya sa bansang minahal na rin niya. Makalipas pa ang ilang buwan, ay isang ingranding kasal ang naganap. Labis ang kasiyahan ng mag-asawa sapagkat sila pa rin ang itinadhana hanggang sa dulo. Marami man ang naging balakid sa pagmamahalan nila, nagkahiwalay man sila ng landas, pero ang pag-ibig pa rin ang nagtagpo muli sa kanilang dalawa. May nagawa mang kasalanan si Marcos, nasaktan man niya si Andrea, pero dahil sa pag-ibig ay natutong magpatawad at magsimula ulit ng panibagong masasayang alaala para sa kanilang pamilya. At ngayon nga ay masaya na silang nagsasama, kasama ng kanilang bibong anak na si Cyrus. Wala na silang mahihiling pa dahil kontento at buo na ang kanilang pamilya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga nakakakilig na series stories na handog ko para sa inyo. Maraming salamat po.